Ang ulila na babaeng ito ay binuli ng kanyang pamilya ng asawa sa loob ng maraming taon nang hindi nila nalalaman na ang kanyang tunay na ama ay isang galit na konde na nagmamay-ari ng pinakamalaking oil field sa Saudi Arabia. Maging ang mga hari ay yumuyuko sa kanya. Ang karaniwang marangyang buhay ni Zhang Dalgo ay higit pa sa iyong pag-unawa. Ang tanging kalsada sa disyerto ay eksklusibong itinayo para sa kanya. Patuloy na sinusubaybayan ng hari ang bawat galaw ni Zhang Dalgo at buong pusong gustong ipakasal ang prinsesa sa kanya para sa isang kasal na alyansa. Ngunit tinanggihan agad ni Zhang Dalgo dahil hindi niya sinasadyang nalaman na mayroon siyang anak na babae na hindi pa niya nakikita sa loob ng 35 taon. Nagkagulo ang buong pamilya ng hari, ngunit determinado ang hari na kunin si Zhang. Dapat magpakasal sina Zhang Dalgo at ang prinsesa sa loob ng isang buwan, kung hindi ay kukunin ang lahat ng kanyang ari-arian at mga minahan ng langis. Sa totoo lang, si Zhang Dalgo mismo ay nahihirapan maniwala. Siya na isang diamond bachelor ay biglang may 35 taong gulang na anak na babae. Si Zhang Dalgo ay umupa ng eroplano at lumipad pa uwi. Matapos ang maraming taon ng pagkakahiwalay, sa gabing iyon, sa eroplano, ang kanyang mayamang aura ay umakit sa flight attendant na lumuhod sa tabi niya, nakangiti ng napakaganda. Kung wala si Assistant Abdallah doon, gusto lang ng dalaga na umupo agad sa kandungan niya. Ngunit ngayon, bukod sa kanyang anak na hindi pa niya nakikita, mas interesado siya sa kanyang manugang na nagtatrabaho sa bangko na nagngangalang Kang Horim. Ang pinakahinahangaan ni Kang Horim ay ang kanyang matalik na kaibigan sa high school na naging mataas na opisyal na mayaman ang biyenan, samantalang ang kanyang asawang nawalan na ng dating ganda ay lagi niyang kinasusuklaman at sadyang iniiwasan. Dahil dito, ang pagnanais na magtaksil ay nagsimulang sumibol sa kanyang puso, kahit na 15 taon na siyang kasal, at kahit na ang kanyang asawa ay laging nagtitiis ng pang-aapi at hirap sa bahay ng asawa nito. Ang paglalakbay na hinihintay ni Li Jiyaong sa loob ng 15 taon ay sa wakas ay natupad, ngunit biglang inanunsyo sa paliparan ang pagkansela ng lahat ng flight dahil sa bagyo. Lihim na natuwa si Horim nang marinig ito, ngunit nagalit agad si Li Jiyaong. Ito ang una niyang pagsakay sa eroplano, ang una niyang paglalakbay, bakit kailangan itong matapos ng ganito? Nagbago ang ugali ng tour guide at tinawag siyang Ale sa harap ng maraming tao. Lalo itong nagpagalit kay Li Jiyaong, na galit na noon. Sumugod siya papunta sa kanya at nag-pose para kunan ng litrato ng lahat bilang ebidensya upang humingi ng refund. Nagmamadaling umalis si Kang Horim sa kahihiyan. Nakita ni Zhang Dalgo ang eksenang ito pagdating niya sa bansa. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong babae sa kanyang buhay, nang hindi niya nalalaman na ang tuso at kalkuladong ale na ito ay ang kanyang sariling anak na babae na nawalay sa kanya sa loob ng 35 taon. Si Horim ay nakatayo sa itaas na palapag, nakikinig sa mga balita, ngunit ang kanyang puso na nangulila sa Diyosa ay hindi na makapagpigil. Narinig niyang nasa airport ang Diyosa. Natatakot siyang manghina ang kanyang mga kamay at paa at agad na pinatay ang telepono. Sakto namang nakita niya ang kanyang asawa at anak na papalapit sa kanya. Nagpapanik si Kang Horim at tumalikod para tumakbo. Pagkatapos ay nagmamadali siyang muling nakipag-ugnayan sa Diyosa. Narinig niyang may pagkakataong makapunta sa Japan at maligo sa hot spring. Tuwang-tuwa si Horim, tulad ng isang kabataang umiibig ng buong puso. Wala siyang kamalay-malay na may isang mahalagang tao na nakaupo sa tabi niya. Totoo ngang nakakapagod magtaksil. Hindi nagtinginan ang dalawa, ngunit naunawaan nila ang maliliit na pag-iisip sa pagitan ng mga lalaki. At kaya, si Zhang Dalgo at ang kanyang anak na babae ay nag-cruise ang landas tulad ng dalawang estranghero. Pagsapit ng gabi, nakita niya ang isang maliit na batang babae na nakasuot ng pulang damit. Hindi maiwasang isipin ni Zhang Dalgo ang hitsura ng kanyang anak noong bata pa ito, kaya't hindi niya napigilang makipag-ugnayan sa bata. Samantala, si Li Jiyaong, na hindi pa natutupad ang pangarap niyang makauwi, ay kinutya pa ng kanyang biyenan at bayaw. Hindi siya pinagtanggol ni Kang Horim at naglaho pa. Kinabukasan, si Abdallah ay pumunta sa detective para kumuha ng impormasyon tungkol sa anak ni Zhang Dalgo at hindi sinasadyang nalaman ang pagtataksil ng kanyang manugang. Kinopya ng detective ang lahat ng impormasyon tungkol sa taong kalaguyo sa isang memory card, ngunit walang interes si Abdallah dito. Kinuha lamang niya ang mga dokumento na may kaugnayan sa kanyang amo at umalis. Nagkataon na ang Diyosa na kalaguyo ni Horim ay pareho ang pangalan kay Li Jiyaong. Nang dumating si Horim sa pinagkasunduan na lugar na may dalang sariwang bulaklak, dalawang Li Jiyaong ang sabay na lumitaw doon. Kasabay nito, dumating din ang sasakyan ni Zhang Dalgo. Anak ko ba iyon? Ang bilyonaryong konde ay hindi kailanman nangarap na ang kanyang tunay na anak na hindi niya pa nakikita ay magiging ganoon kahirap ang buhay at magiging matanda at pagod. Para lang makakain ng murang beef na kasama ang kanyang anak ay pakiramdam niya ay langit na. Samantala, ang kanyang asawa ay nakikipag-date sa ibang babae sa isang high-end na western restaurant, tinatangkilik ang masarap na steak at alak at nagtatamasa ng isang romantikong mundo ng dalawang tao. Tanging siya lang ang hangal na nananatili sa bahay, naghahanda ng hapunan at naghihintay sa kanyang asawa na umuwi kasama ang kanilang anak na babae. Samantala, masayang namimili si Kang Horim sa mall kasama si Li Jiyaong Bihi. Nakita niya ang mamahaling mga damit at mamahaling mga bag, pumunta siya sa counter ng skincare. Ang isang bote lang ng night cream ay milyon-milyong won na. Nakaisip siya ng paraan upang protektahan ang kanyang wallet. Kinuha niya agad ang isang bote at humingi pa ng dalawa. Nagawa pa niyang makuha ang ngiti ni Li Jiyaong B. Samantala, si Li Jiyaong A ay naghihintay pa rin sa bahay ng walang alam at natulog lamang ng gabing iyon. Kinaumagahan, pumunta si Zhang Dalgo sa bangko kung saan nagtatrabaho si Kang Horim at direktang hiniling na makipagkita sa kanya. Bahagyang naguluhan si Horim sa sitwasyong ito. Horim,
ako ang biyenan mo, diretsong sinabi ni Zhang Dalguo na siya ang amang hindi pa nakikita ni Li Jiyaong, at sa loob ng maraming taon ay nagmimina ng langis sa Saudi Arabia. Dahil sa takot na magtampo ang kanyang anak na babae sa kanya, umaasa siyang mapupuri ni Horim ang kanyang anak sa harapan nito. Dumating kayo sa aking kaharian ng mas maaga. Sa kaharian, hindi pa man nakakatuwa si Horim ng isang minuto. Ang mga sumunod na salita ni Zhang Dalguo ay parang sampal na gumising sa kanya. Lumalabas na ang anak na tinutukoy ni Zhang Dalguo ay ang pinuno ng production team ng drama, na buong araw naghahanap ng mahuhusay na manunulat ng script. Natulala si Horim nang marinig ito. Nakita niyang lalong nagiging kakaiba ang paglalarawan ni Zhang Dalguo. Ang Li Jiyaong na binanggit niya ay hindi ang Li Jiyaong niya. Sa huli, direktang binomba ni Zhang Dalguo ang mukha niya. Si Zian ang naging mapalad na bata. Siya ang nakikiapid at hindi ang iyong asawa. Naisip ni Horim na maging tapat para mapatawad, ngunit ayaw niyang mawala agad ang perang kakuha pa lang niya. Sa pagkalito, pinili niyang manahimik. Ikinaway ni Zhang Dalguo ang kanyang kamay at agad na namuhunan ng $1.2 milyon sa bangko at direktang hiniling na ilipat ito sa pangalan ni Horim. Ang biglaang kagalakan ay nagpabago kay Horim mula sa pagiging punching bag tungo sa pagiging sikat na tao sa buong kumpanya. Maging ang direktor ay itinuring siyang pinakamataas. Ngunit nang makipag-usap si Horim tungkol sa sitwasyon ng pamilya kay Zhang Dalguo, inilarawan niya ang kanyang mapait, mahigpit, at mapang-abusong ina bilang isang mabait at disenteng biyenan. Sa katunayan, siya ay isang sugarol. Araw-araw, inaantay na lang ni Li Jiyaong na umuwi si Li Jiyaong para magluto, at kahit gutom ang kanyang apo ay instant noodles lang ang kinakain. Ang kanyang bayo na nakatira sa ibabang palapag ay madalas ding walang kahihiyang umakyat sa bahay para manggulo. Narinig ni Zhang Dalguo na walang sariling bahay ang kanyang anak at kailangan pang mamuhay kasama ang kanyang biyenan at bayaw. Naiisip na niya kung gaano kahirap ang sitwasyon nito. Sabi nga nila, walang problema na hindi kayang lutasin ng pera. Dinala ni Zhang Dalguo si Kang Horim sa lahat ng brand stores para pumili ng damit para sa kanyang anak. Hindi niya akalain na ang isang set ng damit ay nagkakahalaga ng milyon-milyong won. Nagulat si Horim at napanganga. Bilang resulta, kinaway ni Zhang Dalguo ang kanyang kamay at nagutos, lahat ng nagustuhan ninyo, ipabalot na at dalhin. Ito ang dapat na buhay. Bilin ni Zhang Dalguo kay Horim. Dapat kang masanay sa buhay ng maharlika. Pagkatapos, dinala niya si Horim para baguhin ang kanyang itsura. Pagkatapos subukan ang iba't ibang uri ng damit, sa huli ay pinili nila ang isang sweet na akma sa kanyang bad boy na personalidad. Nagulat si Detective Han na palaging sumusunod sa kanila. Hindi niya kailanman inakala na si Zhang Dalguo ay magiging ganito kabait sa kanyang manugang na nangaliwa. Pagkatapos, dinala ni Zhang Dalguo si Horim sa tindahan ng kotse. Bumili ka ng dalawa, luxury car o sports car, kung ano ang gusto mo. Ang pagnanais na mahirap abutin ng maraming tao, sa buong buhay nila ay madali niyang nakuha. Ngunit kahit na ganoon, para kay Zhang Dalguo, gaano man karaming pera ang mayroon siya, hindi niya mababayaran ang nawalang 35 taon ng kanyang anak na babae. Agad na nagpakita si Horim ng kanyang tunay na anyo, na para sa kanya ay ang pera ang pinakamakapangyarihan. Ang pagkakaroon ng isang mayamang ama na sikat at may mataas na posisyon at kusang lumapit sa kanyang anak na babae ay parang isang biyaya mula sa langit. Lubos na nasiyahan si Kang Yewon sa mga sinabi niya. Biglang naalala ni Abdallah ang mga sinabi ng detective na si Han ito ang ebidensya ng pagtataksil ng kanyang manugang. May isa pa siyang babae sa daan. Tuwang-tuwa si Horim at hindi niya sinasadyang umiti. Kumpiyansa rin siya na tinulungan siya ni Kang Yewon na makipagkita sa kanyang anak na babae. Mula ngayon, magbabago na rin ang buhay mo. Gusto ko ring magbago. Biglang tumunog ang telepono na pumutol sa masayang kapaligiran. Nang makita ni Kang Horim si Li Jiyaong sa bahay, tila siya'y nahulog mula sa langit patungo sa impyerno. Nang makita ni Zhang Dalguo na tumatawag ang kanyang anak, sininyasan niya si Horim na sagutin agad ang tawag. Napilitan si Horim na sagutin ang telepono at in-on ni Zhang Dalguo ang speaker. Saan ka? Umuwi ka at maglinis ng bahay. Ma, si Papa ba yan? Ang paglabas ng bata ay halos magbunyag ng kanyang pagkatao. Pinilit niyang mag-isip ng dahilan at sinabing boses iyon ng inay na matagumpay niyang niloko si Zhang Dalguo. Pinigilan ni Horim ang kanyang pagkabalisa at malalim na bumuntong hininga. Pagdating niya sa bahay, nagsimula siyang kulitin si Li Jiyaong tinatanong kung buhay pa ang kanyang ama. Agad namang nahulaan ni Li Jiyaong na uhaw siya sa pera. Halos mabaliw siya, ngunit hindi pa rin sumuko si Kang Horim. Patuloy siyang naguguni-guni kung si Zhang Dalguo nga ba talaga ang kanyang biyenan. Nagalit si Li Jiyaong at inakala na nanggugulo na naman ang kanyang biyenan, na araw-araw siyang nilalait dahil ulila siya. Nagpatuloy sa pagmamayabang si Horim, sumisigaw ng walang tigil at nagrereklamo kung gaano siya kahirap magtrabaho araw-araw. Wala siyang kahihiyang sinisi si Li Jiyaong sa kanyang miserableng buhay. Sa kalagitnaan ng gabi, hirap na hirap si Li Jiyaong na makahanap ng oras para ipagpatuloy ang kanyang paboritong pagsusulat. Ngunit ang mga salita ng kanyang asawa ay pumipigil sa kanya na magkaroon ng kapayapaan. Tanging sa tabi lamang ng kanyang anak na babae siya nakakahanap ng kaunting ginhawa. Kinabukasan, gustong sabihin ni Kang Horim kay Li Jiyaong ang tungkol sa biyenan niyang si Zhang Dalguo, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Akala ni Li Jiyaong gusto niyang makipaghiwalay. Maghiwalay na tayo, masaya naman ako sa panahong ito. Pagkatapos sabihin iyon, tinalikuran siya ni Li Jiyaong nang walang anumang pagsisisi. Nang makita iyon, inila agad siya ni Horim at sinabi ang tungkol sa kanyang ama na nagkamali ng pagkakakilala sa kanya bilang kanyang manugang, pati na rin
tuloy-tuloy ang paghihintay ni Jiang Dalgo na makipagkita sa kanya sa restaurant. Ayon sa katotohanan, ngunit muling binigyang diin ni Li Jiangbifi na siya ay isang anak sa labas at hindi niya alam kung sino ang kanyang tunay na ama. Kaya nga sinabi ko na hinahanap ka ng ama mo. Inakala ni Li Jiangbifi na nagbibiro lang siya, kaya hindi niya ito pinansin. Lalo na ang tungkol sa isang mayamang konde na itinuturing silang isang mag-asawa. Ngunit nang sabihin ni Kang Horim ang resulta ng AT test, saglit na hindi alam ni Li Jiangbi ang gagawin. Lalo namang natakot si Horim na baka matuklasan ni Jiang Dalgo na mayroon na siyang pamilya at baka hindi na siya makakita ng araw bukas. Pareho silang nahulog sa isang magulong sitwasyon na biglang lumitaw. Matapos ang maraming taon ng pagtitiis, si Li Jiangyi na matagal nang pinigilan ay sa unang pagkakataon ay lumabas sa club para magsaya. Lubos na nagulat si Horim sa biglaang pagbabago niya. Kahit sa panaginip ay hindi niya inakala na may ganitong mukha ang kanyang asawa. Sino ang nagsabi na ang mga babae ay hindi maaaring magpakawala sa labas sa gabi? Galit ka na ba na gusto mong mag-logout? Ngunit ang biglaang kagustuhang ito ang nagpakalasing kay Li Jiangyi. Nakapasok siya sa kotse ni Jiang Dalgo. Agad siyang nakilala ni Abdallah sa isang tingin, ngunit hindi nagsalita. Nang makita niyang humahabol si Kang Horim, dali-dali niyang isinara ang pinto ng kotse para itago siya. Ngunit nang umuwi si Jiang Dalgo na medyo lasing sa kanyang sasakyan, natuklasan niyang mayroong lasing na ali sa loob ng kanyang sasakyan na may malaking hita na may medyas kasama ang kanyang gulong-gulong na buhok na lumilikha ng hindi maipaliwanag na hitsura. Agad itong ikinagalit ni Jiang Dalgo. Ano ito? Hindi siya ang angkop konde. Ang sagot ni Abdallah na hindi naugnay sa tanong ay nagpagalit kay Jiang Dalgo na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngunit si Abdallah ay nakakagulat na kalmado. Sinamantala niya ang pagkakataong ipasa ang responsibilidad ng pagpasok ng tao sa sasakyan kay Jiang Dalgo. Paulit-ulit pa siyang nagbilin na dapat panatilihin ni Jiang Dalgo ang kanyang eleganteng anyo. Hindi ko na kaya, patayin na lang siya. Pilit na iginiit ni Kang Horim na itapon si Li Jiangyi sa labas ng kotse, ngunit ibang-iba ang naging saloobin ni Abdallah. Matigas niyang iginiit na dalhin si Li Jiangyi na lasing sa istasyon ng pulisya. Sa huli, hindi na naig si Jiang Dalgo at hinayaan na lang si Abdallah na tularan ang kabaitan ni Li Feng. Si Li Jiangyi, na lasing ay inakala si Abdallah na isang masamang tao. Sa takot, pilit siyang gumapang at tumakas. Nakakita ako ng malaking puno sa harap ko, bigla niyang itinuring itong hita ng lalaki at mahigpit na niyakap. Kinasal na ako, ang niyayakap mo ay hindi tao, puno yan. Marahil dahil sa kanilang relasyon sa dugo, hindi napigilan ni Jiang Dalgo na lumapit at tulungan si Li Jiangyi na bumangon. Ngunit sa gitna ng magandang ambience, sa isang segundo, nang banggitin ng kanyang bayaw na gusto niya ng dumplings, agad na inutusan ng kanyang biyenan ang manugang na gumawa agad. Si Li Jiangyi, na walang suporta mula sa kanyang pamilya, ay walang nagawa kundi magtiis. Sinabi ng biyenan sa kanyang anak na umuwi na at hintayin na lang ang pagkain. Pagdating sa trabaho, naging head counter siya at nagbigay ng mga utos. Hindi lamang hindi tumulong ang biyenan, patuloy pa itong nagrereklamo. Nang matapos ang pag-steam ng dumplings, tulog na pala siya. Matagal nang inilagay ni Li Jiangyi ang nilutong dumplings sa lalagyan at dinala sa kanyang bayaw. Bilang kapalit, nakakuha siya ng isang kahon ng kimchi na hindi kinakain ng kanilang pamilya. Hindi pa nakakalimutan ng kanyang bayaw na magpaalam, sa susunod, palitan mo ng kimchi flavor. Si Li Jiangyi ay nagdusa ng tahimik at kinailangan na lang pigilan ang kanyang galit. Samantala, masayang hawak ni Li Jiangbi ang mga bulaklak papalapit sa kanyang Diyos na ama. Sa unang pagkikita ng mag-ama, medyo nag-aatubili si Li Jiangbi, ngunit may bahid ng kalungkutan. Mula pagkabata, hindi niya alam kung sino ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, talagang inakala niya na si Jiang Dalgo sa kanyang harapan ang kanyang tunay na ama. Matagal na niyang hinahangad ang pagmamahal ng isang ama, kaya't unconsciously niya itong tinatawag na tatay. Hindi sanay si Jiang Dalgo sa ganitito, ngunit mabilis siyang nakapag-adjust. Gayunpaman, ang kanilang maayos na samahan ay muntik nang masira ng banggitin ang manugang. Nang ilabas ni Jiang Dalgo ang litrato, nakilala ni Li Jiangbi na ang babaeng may hawak na sanggol sa litrato ay hindi ang kanyang ina, kundi ang namayapang ina ng sanggol na tinutukoy ni Jiang Dalgo. Hindi rin tugma sa kanyang inang nasa ospital. Lubos na natakot si Li Jiangbi. Tinanong ni Jiang Dalgo ang tungkol sa ama na binabanggit ng kanyang ina. Gusto rin niyang malaman iyon, ngunit ang kanyang baliw na ina ay kaunti lamang ang impormasyong naibigay sa kanya sa buong taon. Sinabi niya na matangkad at napakayaman ang kanyang ama. Mayaman, agad siyang nabunyag sa isang pangungusap. Dahil noon, si Jiang Dalgo ay isa lamang mahirap na binata sa ilalim ng lipunan, at ang ina ni Li Jiang ay ang kanyang unang pag-ibig na hindi niya kailanman malilimutan sa buhay na ito. Nang umuwi si Li Jiangbi, nagsimula siyang maghanap ng kanyang mga litrato noong bata pa siya. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi ito tugma sa realidad na nagpabagsak sa kanya mula sa langit patungo sa kailaliman sa isang iglap. Ang ganda ng panaginip na parang roller coaster, ngunit ang katotohanan ay malinaw na. Sa kabilang banda, mas lalong naguguluhan si Detective Han So-jang. Bakit ang babaeng nangaliwa ay nagmamaneho ng sports car ngayon at ang sariling anak na babae
ay naging isang sawimpalad na tiya. Matapos siyang mag-imbestiga, natuklasan niyang may nakialam pala sa dokumento na ibinigay niya kay Abdallah. Nabigla si Detective Han Sojang nang malaman niyang si Yang Mihua pala, ang assistant, ang nagpalit ng mga dokumento sa pagitan ng dalawa. Dahil sa pagkakamali, agad siyang lumuhod at humingi ng tawad. Nag-leave si Lee Jiaonggi at nagpasya na siya mismo ang mag-imbestiga sa orphanage kung saan siya lumaki. Kasabay nito, nakatanggap si Lee Jiaonggi ng isang misteryosong tawag. Lumitaw ang utak sa likod ng kwento ng pagpapalit ng anak. Siyempre, walang libreng tanghalian sa mundong ito. Si Yang Mihua ay orihinal na isang nangungunang hacker na espiya ng Arab, siya ay isang espiya, at ang pagiging assistant ay isang cover-up lamang. Ngayon, gusto niyang makipagtulungan kay Zainab para mas kumita pa ng pera. Ngunit labis nilang minamaliit ang kanilang sarili at labis nilang minamaliit si Zhang Dalgu, isang mandirigma na nakakita ng langis sa gitna ng malawak na disyerto sa pamamagitan ng kanyang buong buhay. Siya ay isang nilalang na parang Diyos sa International Intelligence Network. Paano siya magiging isang taong madali nilang mahulaan? Noong unang bahagi ng 80, nagkaroon ng kaso ng pagnanakaw ng mga manggagawang Koreano na nagdulot ng malaking pagkabigla sa mundo. Noong panahong iyon, tinunaw na ng mga magnanakaw ang lahat ng hostage. Tanging ang bangkay lamang ng isang tao ang hindi pa natagpuan. Ang taong ito ay si Zhang Dalgu. Sa kasalukuyan, siya ay pinahahalagahan ng hari ng Saudi Arabia dahil sa kanyang pambihirang tapang. Pagkatapos noon, nakatanggap din siya ng titulo at lupain. Bagaman ginawa ng hari ang lahat ng paraan upang mapanatili siya, mayroon pa rin siyang isang damdamin sa kanyang puso. Hinayaan niya si Horim at ang peking anak na babae na umarte sa harap niya upang mahuli ang malaking isda sa likod at ang traidor. Nang si Lee Jiaonggi ay nasisiyahan sa kanyang kalkulasyon, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga nakaitim na tao na hindi alam ang pinagmulan at tinunaw siya. Buti na lang at dumating si Zhang Dalgu sa tamang oras kaya nakaligtas siya. Sino ang mag-aakala na ang intensyon niya ay protektahan ang kanyang tunay na anak na babae? Matagal nang kinakatakutan ng mga politiko ng Saudi Arabia ang kanyang trilyon-trilyong ari-arian. Para maiwasan ang anumang hindi inaasahan, gustong akitin ni Lee Jiaonggi si Horim at magkunwari na magkaroon ng relasyon para makatulog doon. Samantala, si Lee Jiaonggi ay kumakain pa rin ng dalawang paa ng manok at umiinom ng beer. Ligtas siyang binabantayan ni Abdallah mula sa malayo. Habang tinitingnan niya ang hangal na prinsesa na ito, nagiging napakainit ng kanyang tingin. Ngunit isang segundo pagkaraan, labis na napahiya si Lee Jiao. Matapos niyang kumain at uminom ng busog, naalala niyang nakalimutan niya ang kanyang pitaka. Nagbuntong hininga si Abdallah at tumakbo upang iligtas siya. Umupo rin siya at nagkunwaring gustong kumain ng noodles. Nakita ni Lee Jiao si Abdallah na parang nakakita siya ng tagapagligtas. Nag-aalangan siya ng matagal, gusto niyang magsalita, ngunit hindi niya magawa. Nakita ito ni Abdallah. Napilitan si Zhang Dalgu na humanap ng dahilan para tulungan siya at kusang binigyan siya ng pera. Labis na nagpapasalamat si Lee Jiaonggi. Sa kabilang banda, matagal na nag-aalangan si Horim at sa huli ay nagtagumpay siyang makatakas sa pagitan ng pag-aaway nila ng idyosa sa pamamagitan ng pagdadahilan na may sakit ang kanyang anak. Tuluyang siyang nalito. Pag-uwi ni Lee Jiaonggi, napansin niyang sinusundan siya ni Abdallah. Kahit na tinanggihan niya ito ng maayos, pinipilit pa rin niyang magkunwari na hindi niya naiintindihan. Tingnan mo nang mabuti, may asawa na ako. Kung saan man siya magpunta, sinusundan siya nito. Nang makita ni Abdallah na palihim na naroon si Horim, bahagyan niyang tinapik sa balikat si Lee Jiaonggi, nagpaalam at umalis ng panatag. Kinabukasan, hindi pa rin makontento si Lee Jiaonggi at muling nakipagkita kay Horim at sinadya niyang hintayin ito sa daan pa uwi ni Lee Jiaonggi nang makita niya ang target na lumitaw sa harap niya. Agad siyang tumayo at niyakap si Horim. Nagsimulang humalik ngunit gusto lang ni Horim na makipag-date. Ayaw niyang makipagtalik sa kanya. Hindi niya kailanman naisip na iwanan ang kanyang pamilya. Magdidiborsyo siya. Sino ang nagsabing gusto kong magdiborsyo? Nakita ni Horim si Abdallah kaya napilitan siyang sabihin ang totoo. Hindi naman talaga siya manugang. Ngayon, gusto lang niyang patawarin siya ni Lee Jiaonggi. Ngunit kahit ipaliwanag niya na para sa pagpapaunlad ng trabaho, si Lee Jiaonggi na nagingit-ngit sa galit ay walang intensyong makinig sa kanyang walang kabuluhang sinasabi. Sinubukan niyang pigilin ang sakit sa kanyang puso at kalmadong pumasok sa bahay. Natigilan si Horim dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niyang umiiyak si Lee Jiaonggi ng ganito kasakit. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang humihikbi at walang magawang likod, naaaalimpungatan si Horim sa kanyang sarili at wala siyang magawa. Pag-uwi ni Lee Jiaonggi, nagsimula siyang pag-isipan ang oras ng paglitaw ni Lee Jiaonggi, pati na rin ang puwersa sa likod ni Zhang Dalgu at ang katotohanan na ang asawa ni Horim ay pinangalanan ding Jiao. Isang nakakabahala na hinuha ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Kaya't mabilis niyang tinawagan si Yang Mihua. Tama ang sagot ayon sa kanyang iniisip. Ang manugang pala ang tunay at siya ang peke. Lubos siyang hindi makapaniwala. Paano naging tunay na mayamang tagapagmana ang isang tiyahin na kinamumuhian ng lahat? Kasabay nito, ipinagtapat din ni Zhang Dalgu kay Abdallah, ikaw ba ang aking kalaban? Kaibigan ka ng aking ama at labis kitang hinahangaan. Nagbigay ng huling babala si Zhang Dalgu dahil
dahil sa anak ka ng kaibigan ko. Kaya ito ang huling pagkakataon niya. Maaga kinabukasan, pinilit ni Lee Ji-young na kumalma para makausap si Horim. Kung ang babae sa labas ay ang kanyang tunay na pag-ibig, pumayag siyang magdiborsyo. Gulat na itinanggi agad ni Horim. Nagpalit din ng diskarte si Lee Ji-young. Basta't sagutin niya ang totoo, ilalagay niya ang kanyang galit sa kamao niya at magkukunwaring walang nangyari at patatawarin siya. Natiyak ni Horim na hindi siya magagalit kaya nagsimula siyang bumulong at sabihin ang lahat. Ngunit nang mabanggit pa lang niya ang dalawang salitang kipagtataksil, nawalan na ng kontrol si Lee Ji-young. Alam ni Horim na mali siya, kaya hindi siya nangahas na lumaban, hinayaan lang niya si Lee Ji-young. Nahabulin siya mula sa sala hanggang sa kwarto. Ngayon, gusto lang niyang mabilis na mawala ang galit ng kanyang asawa. Kinabukasan, pinuntahan ni Jang Dalgu si Detective Han So-jang para singilin siya at alamin kung sino ang nasa likod nito. Binigyan siya ni Detective Han So-jang ng isang dokumento. Hindi niya inaasahan na ito ay mula sa National Intelligence Service. Malinaw niyang isiniwalat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at sabay na binanggit ang tunay na pangalan ng konde noong nasa North Korea pa siya. Ang intelligence agency ay palihim ding tutulungan si Jang Dalgu sa mga problema niya sa Saudi Arabia. Binuksan ni Jang Dalgu ang bag ng mga lihim na dokumento. Sa loob nito ay ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang sarili, isang ulat ng ICT test, at maging ang larawan ng kanyang tunay na anak na babae. Nang makita niya ang lasing na tiyahin, bigla siyang natigilan sa pagtawa. Hindi. May mali siguro. Kinabukasan, matagal nang hindi nagme-make up si Lee Ji-young at naghahanda na para sa laban. Ngunit ang isang babaeng nasa katamtamang edad na dumanas ng napakaraming paghihirap sa kasal, ay maihahambing sa isang mayabang na babaeng empleyado sa opisina. Nagmamadali siyang pumasok sa gusali. Ang lahat ng galit ay naipon na sa kanyang palad. Nakita siya ni Lee Ji-young nakakaibang kalmado. Ngunit pagkaraan ng isang segundo, ang kanyang ganap na kumpiyansa at kaswal na hitsura ay dinurog ang galit na si Lee Ji-young. Sa pag-aaway ng dalawang babae, mas masasaktan ang sinumang mas nagmamalasakit. Matapos umalis ni Lee Ji-young, malalim nang umiti si Lee Ji-young. Lumabas si Lee Ji-young sa pinto at kumapit sa rehas. Hindi siya makalma. Muling tinawagan ni Lee Ji-young si Horim. Walang mapuntahang bahay ang kanyang ina, kaya bumalik siya sa orphanage kung saan siya dating nakatira. Ngunit ang bahay na tumutulo ay inabot ng buong gabing ulan. Kahit ang lumang sapatos na 15 taon nang ginagamit ay nagtaksil. Natanggap ni Horim ang imbitasyon ng Diyosa at labis siyang kinakabahan, ngunit tila kalmado lang ang kabilang panig. Dahil sa sandaling pagbilis ng tibok ng puso, minsang naging adik siya sa Diyosa, ngunit hindi niya naisip na sasaktan niya ang kanyang asawa. Sa halip na sabihing ayaw niyang saktan ang ina ng kanyang anak, ang totoo ay pagkatapos ng napakaraming araw ng peking kasal at pagsasama, natuklasan niya na ang kanilang gawi sa pamumuhay, personalidad, at pagpapahalaga sa buhay ay walang anumang pagkakapareho. Sa puntong ito, napagtanto niya na may utang siya kay Lee Ji-young at determinado siyang sabihin ang lahat kay Jang Dalgu. Sige, gawin mo iyan. Ano? Nang malaman niyang hindi siya ang tunay na anak, isa lang siyang piyesa. Si Jang Dalgu mismo ang pumunta sa orphanage para alamin ang tungkol sa kanyang anak na babae. Hindi niya inaasahan na maririnig ang balita na ang kanyang anak na babae ay bata pa lang ay naghihintay na sa kanyang ama. Habang ang ibang mga ulila ay naniniwala na wala silang magulang, tanging ang matigas ang ulo na si Lee Ji-young ang naniniwala na mahahanap siya ng kanyang ama balang araw. Kaya't bawat gabi, umuupo siya sa ilalim ng puno at naghihintay. Sa loob ng 15 taon, labis siyang naawa sa kanyang anak nang marinig niya ito. Ngunit hindi pa natatapos magsalita ang direktor ng orphanage nang marinig niya ang pangalan na ito na nakakainis. Ang hinayupak na yan, ang aso mo. Narinig na niya si Lee Ji-young na sumisigaw at nagmumura sa puno. Nakita ni Jang Dalgu ang isang babaeng malupit na nagmumura at kumunot ang kanyang noo. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Idinagdag pa ng direktor ng orphanage, kung tatanungin mo kung sino ang pinakamagaling magmura at makipag-away sa orphanage, pangalawa si Lee Ji-young, walang nangahas na umamin na mas magaling pa sa kanya. Matapos maglabas ng galit noong linggo, malungkot na umupo si Lee Ji-young, sa ilalim ng puno ayon sa kanyang nakagawian. Pinagmasdan ni Jang Dalgu ang kanyang anak mula sa malayo. Bagaman hindi pa niya lubos na tinatanggap, hindi niya rin naman mapigilan ang paghila ng pagmamahal ng pamilya. Sinubukan niyang magkunwaring kalmado, pagkatapos ay lumapit sa likuran ng kanyang anak na babae. Palihim niyang binunot ang isang hibla ng buhok nito. Sa pagkakataong ito, gusto niyang kumpirmahin mismo ang kanyang anak. Sinadya niyang tuksuhin si Lee Ji-young, nang makita niyang suot nito ang lumang sapatos. Naglaro ka ba ng nakasira na sapatos? Tiningnan ito ni Lee Ji-young, at nahihiyang ipinasok ang kanyang mga paa. Sa wakas, nakuha rin niya ang kanyang tunay na ama pagkatapos ng napakaraming taon ng paghihiwalay. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin siyang alam. Ang mga salita ng paghihikayat ni Jang Dalgu ay tumama sa puso ni Lee Ji-young. Sa buhay, kailangan mong dumaan sa mga pagsubok at paghihirap. Merong tamis, ngunit meron ding pain. Sa totoo lang, ganoon ang lahat. Tumingala siya, pinipigilan ang luha na bumagsak. Nalungkot si Jang Dalgu habang nakatingin. Inanyayahan niya si Lee Ji-young na umalis kasama niya, ngunit tinanggihan niya ito. Nang handa na siyang umalis, bumalik siya sa kinaroroonan ng kanyang anak na babae. Hinubad niya ang kanyang sapatos at iniwan ito para sa kanyang anak at umalis siyang nakayapa. Wala kang athlete's foot o kung ano pa, di ba? Sinundan ni Horim si Lee Ji-young sa orphanage. Bagaman nagtataka siya nang makita siyang nakasuot ng sapatos ng lalaki, hindi siya nangahas na magtanong ng marami. Tahimik lang siyang nanatili sa tabi niya. Sinimulan ni Lee Ji-young ang kanyang susunod na hakbang. Kusang loob niyang sinabi ang totoo kay Jang Dalgu na hindi siya ang kanyang anak. Malinaw na naunawaan ng magkabilang
panig. Nang makita niyang umiti ng malamig si Jiang Dalgu at hindi umimik, muli siyang sumubok. Sinabi niyang ang pinakamahusay na paraan ay putulin ang mga hindi kinakailangang relasyon. Hindi niya inaasahan na ang walang malay na kilos ni Jiang Dalgu ay magpapaniwala sa kanya na maganda iyon. Kinabukasan, nakuha ni Jiang Dalgu ang resulta ng FAA matching kay Li Jiaongqi. Tiwala siyang ito ang kanyang tunay na anak. Nagalit siya agad dahil pinaglaruan siya ng kanyang tunay na manugang sa loob ng maraming araw. Dumiretso siya sa bangko kung saan nagtatrabaho si Horim na ikinatakot nito ng husto. Masarap makita ka, manugang. Ngunit, hindi inaasahan, hinila ni Jiang Dalgu si Horim palabas na parang aso. Kahit na nagpakitang gilas siya at nakawala sa kamay ni Jiang Dalgu, hindi pa rin siya nakatakas sa paa nito. Naisakay si Horim sa sasakyan na hindi pa rin maintindihan ang nangyayari. Sa oras na ito, ninais na ni Jiang Dalgu na sunugin ang taong ito. Sumumpa siyang ililibing niya ng buhay ang basurang ito para sa kanyang anak. Ngayon, isa lang sa atin ang makakaligtas, ikaw na duwag. Hawak ni Horim ang seatbelt sa takot at hindi binitawan, habang paulit-ulit siyang humihingi ng tawad. Ang kanyang pagiging peking manugang ay naging dahilan ng lahat ng ito. Dahil ikaw ang aking manugang, kaya kaganyan. Halos sumabog na rin si Jiang Dalgu, basura. Patuloy na humingi ng tawad si Horim sa takot. Inamin niyang palagi siyang nagpapanggap na manugang upang makakuha ng magandang record at hindi matanggal sa trabaho. Ngunit habang mas ginagawa niya ito, mas lalo lang siyang nagalit dahil doon. Ang asawa mo ay anak ko, gago. Patawarin mo ako. Nagbago ang ugali ni Li Jiaongqi na dati matiisin. Nang makita niyang nakaupo ang kanyang biyenan sa harap niya at nagsabing gusto niya ng inihaw na karne para sa hapunan, sinadya niyang banggitin ang pagtataksil ng asawa ng kanyang kaibigan na maihalong pag-uyam. Malinaw na alam na ng biyenan ang lahat, ngunit nagkunwari siyang hindi. Inutusan niya siyang gumawa ng mga gawaing bahay at humingi pa ng inihaw na karne. Anak ko, nagpatuloy ang pagpapanggap ng biyenan, sinadya niyang banggitin ang dalawang pangalan upang sumubok. Hindi niya inaasahan na direktang sasabihin ni Li Jiaongqi ang pangalan. Ang pangalan ng kaibigan na iyon ay Kang Mirim. Ano, nakakatawa naman ang pangalan na iyan. Sino ang magpapangalan ng ganyan? Si Li Jiaongqi ay nasaktan at biglang naging ibang tao. Ang biyenan niya ay tila nakaupo sa nagbabagang apoy, nakikinig sa mga matatamis na salita na patuloy na binibigkas ng kanyang manugang. Binanggit ang kabayaran at ang kasong pangangalo niya. Nang marinig niya ang lahat, siya ay natigilan. Napilitan siyang umalis sa galit. Pagkatapos nito, nakatanggap si Li Jiaongqi ng tawag mula sa ospital. Mabilis siyang tumakbo palabas, nakalimutan pa niyang isuot ang kanyang sapatos. Ang mga alaala noong bata pa siya ay muling lumitaw sa kanyang isipan, dahil noon, tawag din sa ospital ang dumating. Iyon ang sakit na laging nakatago sa kanyang puso. Matapos ang tawag na iyon, hindi na muling bumalik ang kanyang ina sa tabi niya. Wala siyang magawa kundi magdasal na kaawaan siya ng Diyos. Ngayon, muli siyang nakaharap sa isang katulad na sitwasyon. Walang malay na mahigpit na hinawakan ni Li Jiaongqi ang kanyang mga kamay, nagnanais lamang naligtas ang kanyang asawa. Sa ospital, tumawa si Horim habang walang malay. Paglingon niya, nakaharap niya si Jiang Dalgu. Hindi ka pa rin makahinga, Kang Horim. Hindi ko na kaya. Pagdating sa ospital, isang hindi inaasahang eksena ang bumungad kay Li Jiaongqi. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari at inakala pa niya na binubuli si Horim. Asawa ko, bakit ngayon ka lang? Hindi mo alam kung gaano ako katakot. Sa simula, hindi maintindihan ni Li Jiaongqi kung ano ang nangyayari. Nakita lamang niya ang galit na mukha ni Jiang Dalgu. Nagsimulang magsalita si Horim, hirap na hirap sabihin ang totoo. Ang tatay mo, baliw ba ang matandang ito? Agad na sinaka ni Jiang Dalgu si Horim at ayaw siyang bitawan. Pinigilan ni Abdallah si Li Jiaongqi sa tabi para hindi niya maistorbo ang usapan ni Horim at Jiang Dalgu. Ngunit determinado si Jiang Dalgu na huwag muna ipaalam ang totoo kay Li Jiaongqi. Kaya't binantaan niya si Horim na kung sasabihin niya ang totoo, hindi siya magdadalawang isip. Matapos ang laban na iyon, naniniwala si Li Jiaongqi na si Jiang Dalgu ang sanhi ng banggaan at ng kanyang mga suntok. Para makakuha ng ebidensya para sa hinaharap, humingi siya ng numero ng telepono para makipag-ugnayan kay Jiang Dalgu. Matapos makumpleto ang mga pamamaraan, agad na iniuwi ni Li Jiaongqi si Horim. Lubos na nalulugod si Jiang Dalgu sa kanyang anak na babae dahil sa una ay inakala niyang hangal ang kanyang anak. Hindi niya inaasahan na ganoon siya katalino. Si Horim ay sumusunod kay Li Jiaongqi na ang puso ay puno ng kaligayahan. Sa panaginip man, hindi niya naisip na ang asawa sa harap niya ay anak ni Jiang Dalgu. Ngunit nang maalala niya kung paano magkapareho ang pag-aaway ng dalawa, hindi niya maiwasang manginig sa takot. Pag-uwi niya, nagsimulang gumamit ng martyrdom strategy si Horim. Nagtayo siya ng tolda sa harap ng pinto at humiga, pagkatapos ay humarap sa loob ng bahay. Ang eksena kung paano nililinis ni Li Jiaongqi ang bahay ay tila lumalabas sa kanyang isipan. Inilarawan niya ang magandang buhay ng kanyang asawa at anak, pagkatapos ay dahan-dahan siyang nakatulog. Maaga kinabukasan, nagsimulang walang tigil na pagsabihan ng biyenan ang kanyang manugang para patulugin ang kanyang asawa sa labas habang ito ay naaksidente. Direktang sumagot si Li Jiaongqi na hindi nakasagot ang kanyang biyenan. Akala ni Horim na sa pagkakataong ito ay magkakasundo na sila, ngunit hindi niya inaasahan na magsasalita ang kanyang ina para sa kanya. Hindi nag-atubili si Li Jiaongqi na sumagot, ang anak niyo po, sa bahay niyo po ba siya titira? Hindi na gustong magsalita ni Li Jiaongqi at dumiretso na sa kanyang kwarto. Hindi niya inaasahan na pagkatapos nito ay mag-aaway ang mag-ina ni Horim. Ang
Ang isa ay nagrereklamo dahil sa kahihiyan, ang isa naman ay nagpapaliwanag na iyon ang kanyang plano. Narinig ni Lee Ji-young ang tawa ng kanyang anak sa labas ng bintana. Ang mainit na imahe ng mag-ama ay naging sandata na nagpilit sa kanya na makipagkompromiso. Siguro, ito rin ay isang mahirap na pagpipilian. Nakailangang harapin ng kababaihan kapag hindi masaya ang kasal. Nakalulungkot, walang paraan para hindi masaktan ang sarili. Agad na pinuntahan ni Abdallah si Lee Ji-young sa ngalan ni Jang Dalgu para bawiin ang sapatos at sinabihan si Lee Ji-young na personal na pumunta sa tindahan para isauli ito at magpasalamat. Sa sandaling pumasok si Cinderella sa palasyo, nagsimulang umikot ang gulong ng kapalaran na sumusulat muli ng kwento ng kanyang buhay. Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain para sa kanya, ngunit ang paglalakbay na ito ay may dalawang layunin lamang. Una, ibalik ang sapatos kay Jang Dalgu at pangalawa, ibalik ang bayad sa ospital. Gayunpaman, nakaupo si Jang Dalgu at sinusuri ang kanyang mukha at nagsusuri. Kung titingnan ng mabuti, hindi ka naman ganoon katanda. Lalo na ang mata, ilong at bibig ay mukhang maayos din. Nagpupumilit si Dalco na makahanap ng magandang punto sa mukha ni Ji-young upang purihin. Napagkamalan naman ni Ji-young na ipinagtatanggol niya ang pagkakamali ng kanyang anak. Ang anak mo at ang asawa ko ay may relasyon. Gusto mo bang palampasin ko na lang to? Ano sa tingin mo ako? Hindi ganoon. Habang nag-uusap, lalo silang lumalayo sa usapan at ang kanilang pag-uusap ay tuluyang lumihis sa orihinal nitong daloy. Sa pagkakataong ito, sinubukan ni Dalco na alamin kung nahilo sa eroplano ang kanyang anak. Hindi niya akalain na hindi pa pala nakakasakay sa eroplano si Lee Ji-young. Ipinagpatuloy ni Dalco ang pagtatanong kung may pasaporte siya. Ngunit inakala naman ni Ji-young na minamaliit siya nito. Naisa nang magpaliwanag ni Choi Min-soo. Ngunit habang nagpapaliwanag, lalo lamang siyang nagkakamali. Ang dalawang daliri niya ay panay ang galaw na nagdulot ng inis kay Kang Ye-won. Aba, itong dalawang daliri na ito. Nakita ni Ko Bi-jo ang mga magulang ng kanyang mga kaibigan na isa-isang sinusundo ang kanilang mga anak pauwi. Sa huli, siya na lang mag-isa ang natira. Ang maliit niyang katawan ay tanging ang kanyang bag lamang ang magamit upang takpan ang kanyang ulo. Sanay na siyang tumakbo sa ilalim ng ulan sa loob ng mahabang panahon. Makalipas ang 35 taon, muling naganap ang eksenang iyon. Pagkatapos ng sandaling pagkalito, muling tumakbo si Lee Ji-young sa ulan. Ngayon lang, biglang may lumitaw na payong na nagbigay ng silungan sa kanya. Ang mga gulong ng tadhana ay sa wakas nagsimulang kumiling pabor sa kanya. Hindi niya alam na ang taong nagbukas ng gulong ng kapalaran para sa kanya ay ito ang ama na matagal na niyang hinahanap sa loob ng 35 taon. Nagplano si Choi Min-soo ng isang engranding seremonya para sa muling pagkikita nila ng kanyang anak. Si Shin Sung-rok ay makikipagsabuatan sa anak, gagamitin ang lahat ng paraan upang ilabas si Lee Ji-young at pagkatapos ay lihim na susubaybayan ang kanilang paglalakbay. Nagtanong si Choi Min-soo, kaya ano ang mga konkretong hakbang na dapat gawin ngayon? Umaasa si Shin Sung-rok na makakakuha si Kang Ye-won ng lahat ng berdeng ilaw. Good luck, dahil ang kanyang buhay ay hindi pa naging madali dati, kaya umaasa siyang sa hinaharap ay magiging mas maayos ang kanyang buhay. Nang isakay ni Kang Ye-won ang kanyang anak sa bus, ang mga kalsada na karaniwang masikip ay napakaluwag ngayon. Dinala ni Choi Min-soo si Shin Sung-rok upang pumili ng damit para kay Ko Bi-jo. Hindi inaasahan, kahit na isang asawa, hindi niya alam kung ano ang gusto ng kanyang asawa at hindi pa nga niya nakita ang asawa niya na bumibili ng damit. Karaniwan, sa bahay, palagi siyang walang ayos. Nagalit si Choi Min-soo hanggang sa gusto na niya itong sunugin kaagad. Kaya, nagpasya siyang bilhin ang lahat ng damit sa tindahan. Pagkatapos ay ibaba ang presyo ng 70% para hintayin si Kang Ye-won na pumili. Nagulat si Shin Sung-rok at hindi makapagsalita. Tunay nga, nang makita ni Kang Ye-won ang sale sign, mabilis siyang pumasok sa tindahan upang subukan ang mga damit. Ngunit iginiit ni Shin Sung-rok na siya ay isang kuripot, kaya siguradong hindi siya gagastos ng pera upang bumili. Ang pitaka ng babaeng iyon ay hindi madaling mabubuksan. Bago naging matandang dalaga ang amo, siya rin ay isang babae. Ang sinabi ni Jasper Cho ay hindi mapabulaanan ni Shin Sung-rok. Nakalimutan pa nga niya na dati, ang kanyang asawa ay isang babaeng mahilig sa kagandahan. Iminungkahi ni Choi Min-soo na bigyan si Kang Ye-won ng isang baukwet ng bulaklak na parang dalagita upang makapagpakitang gilas siya sa harap ng ibang tao. Kinakabahan si Choi Min-soo na obserbahan ang reaksyon ni Kang Ye-won nang matanggap ang bulaklak, ngunit hindi niya inaasahan na naunahan siya ni Shin Sung-rok na sinamantala ang pagkakataon upang suyuin ang kanyang asawa. Ang anak na babae ay mas kahanga-hanga, hinimok ang kanyang mga magulang na magkasama silang lumabas. Sinamantala ni Shin Sung-rok ang pagkakataon at niyakap si Lee Ji-young na nagagalit at taos pusong humingi ng tawad. Sa tuwing nakikita ko ang batang iyon, naiinis ako. Sa huli, lumambot si Lee Ji-young at tinanggap ang mga bulaklak na bigay ni Shin Sung-rok. Si Lee So-yeon sa kabilang banda ay matigas pa rin ang loob at hindi sumusuko, naghahanap ng pagkakataon upang lapitan si Choi Min-soo. Natural, hindi tatanggi si Choi Min-soo. Hindi na nakayanan ni Jasper Cho ang makita ang sitwasyon, kaya't mabait niyang pinaalalahanan si Choi Min-soo. Ilang araw lang ang nakakaraan, anak mo pa siya. Pero mula ngayon, hindi na. Habang kumakain ng hapunan ang mag-asawa, patuloy silang binibigyan ng sorpresa ng waiter. Una, mali ang inihanda nilang order. Pagkatapos ay binigyan sila ng isang plato ng matatamis na pagkain bilang kapalit. Nang marinig
Marinig ito, nasasabik si Li Jiaotingyi na parang bata at mabilis na kumain ng isang piraso. Gusto mo bang kainin ito? Naman, sinumang babae ay magugustuhan ito. Medyo nalungkot si Shin Songrok. Hindi lang si Li Jiaotingyi ang nakalimot sa sarili niya, nakalimutan din niya na mahilig pala siya sa matatamis. Nakita ni Shin Songrok si Li Jiaotingyi at bigla siyang nakaramdam ng pait. Maya-maya, sinamantala niya ang pagkakataon na lumabas at iulat ang sitwasyon kay Choi Min-soo. Ngunit muling napagkamalan siya ni Li Jiaotingyi na nakikipag-ugnayan kay Lee So-eon. Sinubukan ni Shin Songrok na magpaliwanag, ngunit habang nagpapaliwanag siya, lalo lamang siyang nagkakamali. Dahil sa nakaraang pangangaliwa, hindi na makapaniwala sa kanya si Kang Yewon. Sa huli, napagdesisyonan ni Kang Yewon talagang wala ng pag-asa. Nang malaman ni Choi Min-soo na napagalitan si Shin Songrok, tuwang-tuwa siya at kusa niyang niyakap si Lee Jiaotingyi at nagplano para sa susunod na hakbang ng kanilang relasyon. Anong babae? Hindi ba't naakit din sila sa karisma ng isang matagumpay na lalaki? Habang nagdadalawang isip si Kang Yewon kung itutuloy pa niya ang kasal, ang kanyang bahay ay napuno na ng napakaraming mamahaling bagay, mga dekorasyong gawa sa purong ginto at isang mamahaling sasakyan na hindi alam kung anong brand. Ang dami ng mga bagay na ito ay umakit sa lahat ng mga kapitbahay na magtipon at manood. Natigilan ng biyenan at bayaw nang makita ang eksenang ito. Isang mayamang ama ang biglang lumitaw, napuno ang bakuran ng mga mamahaling sasakyan at mga mahahalagang bagay. Ngunit nang masiglang sinabi ni Choi Min-soo, "Ako ang tatay, ano ang ginagawa mo rito?" "Hindi pwede, asawa ko." Malinaw na ang tatay ng kabit ng asawa ko. Samantalang ngayon, bigla niyang inaangkin na siya ang kanyang anak na babae. Hindi agad matanggap ni Kang Yewon. Nang mapansin na hindi maganda ang sitwasyon, sinubukan ni Shin Songrok na samantalahin ang pagkakataon upang tumakas. "Sige, mag-usap muna kayo. Umakyat ka muna sa itaas." Nang marinig ito, napilitan si Shin Songrok na manatili. Sinimulan ni Lee Jiaotingyi na tanungin kung bakit biglang lumitaw si Choi Min-soo pagkatapos ng 35 taon. Ang tanging maiisip niya ay kailangan niya ng puso, o kailangan niya ng atay, o kaya naman ay bone marrow o kidney. Hindi mo ba nakikita na malusog ang tatay? Kung gayon, bakit siya ang tatay niya, tapos ngayon ay naging tatay ko na? Galit na itinuro ni Choi Min-soo si Shin Songrok. Inakusahan siya at si Lee So-yeon na nagpapanggap na mag-asawa para dayain siya. Hindi pa man nakakapag-react si Kang Yewon, patuloy na nagtuturuan ang dalawa. "Manahimik kayo." Nagkunwari si Kang Yewon na kalmado, tumayo at inutusan si Choi Min-soo na umalis. Tumingin siya kay Shin Songrok, mas lalo siyang nagalit. "Sinabi kong lumabas ka na kaagad." "Lumabas na ako." Paglabas pa lang, hinarang na si Choi Min-soo ng nanay at bayaw ni Kang Yewon. Sa panaginip man, hindi nila inakala na mayaman ang kanilang kamag-anak. Pareho silang walang kahihiyang nagpaka-plastic at ng bola. Napilitan si Choi Min-soo na labagin ang kanyang konsensya. Pinuri niya ang mga ito na napakaganda at puno ng pagmamahal. Pagkatapos niyang sabihin iyon, mismong siya ay nakaramdam ng pagkasuya. Itinulak pa nga ng biyenan ang kanyang anak papunta kay Choi Min-soo upang mapatibay ang kanilang relasyon. Kinabukasan, nang magplano sina Choi Min-soo at Jasper Cho kung paano iwi si Kang Yewon, narinig ito ni Shin Songrok mula sa labas. Lumabas na ang layunin ni Choi Min-soo sa pagkilala sa kanyang anak ay upang tulungan siyang protektahan ang kanyang ari-arian. Kaya, kahit na kailangan niyang dukutin ito pa uwi, gagawin niya, kung hindi, lahat ng bagay niya ay magiging abo. Matapos malaman ang katotohanan, agad na hinarap ni Shin Songrok si Choi Min-soo. Alam niyang labis na naghirap si Lee Jiaotingyi sa paghihintay sa kanyang ama sa loob ng maraming taon, at kung gaano kahirap ang hindi mabilang na mag-isang hapon, nakaupo siyang mag-isa sa ugat ng puno sa tabi ng kalsada na naghihintay. Sinubukan ni Choi Min-soo na itago ang kanyang kapaitan. Nagkunwari siyang matigas ang ulo na nagpagalit kay Shin Songrok. Ang kanyang kasalukuyang tagumpay ay nabuo sa pamamagitan ng kanyang malungkot na pagkabata. Si Kang Yewon, ang malungkot na pagkamatay ng kanyang ina, ang nagtulak sa kanya upang maging ulila. Ngayon pa nga, nakatagpo pa siya ng isang basura tulad niya, Shin Songrok, na nagdudulot sa kanya ng labis na pagdurusa sa buhay. Hindi na makarinig si Choi Min-soo, ngunit patuloy pa rin ang pagtatanong ni Shin Songrok, kung kukunin mo siya, sasamahan mo ba siya sa buong buhay niya? Lihim na inamin ni Choi Min-soo ang hinala ni Shin Songrok, na sa huli ay bibigyan lamang si Kang Yewon ng halaga ng pera at pagkatapos ay muling iiwan siya. Ngunit tiwala si Choi Min-soo na kaya niyang bigyan ang kanyang anak ng kahit na ano. Samantalang ang isang nagtataksil na asawa tulad niya, Shin Songrok, dahil lang sa ilang barya, nagpapanggap na asawa ng ibang babae, ay walang karapatan na magsalita tungkol sa kanya, Choi Min-soo. Patuloy silang nagbubukingan ng walang awa. Walang sinuman sa kanila ang may karapatang managot. Pareho silang iniwan ang kanilang asawa at mga anak dahil sa pera. Pinatahimik ng mga salita ni Jasper Cho ang dalawa. Ngunit tila may punto ang lahat ng kanyang sinabi. "Ano ang ibig mong sabihin? Kaya ikaw ang mananagot, hindi mo na kailangang mag-alala. Sasama ako sa kanya upang tubusin ang aking mga pagkakamali. Poprotektahan ko siya at hindi nahahayaang masaktan pa." Pagkatapos mangako, agad na tinalikuran ni Shin Songrok at umalis. Nagulat si Choi Min-soo sa kanyang ginawa. Sa sandaling ito, bigla siyang nanghina. Sa kanyang pagmamadali, napansin niyang nawawala ang kanyang baston. Lumingon ang binatang.
Labi-labis ang awa ni Shin Sung-rok sa kanyang asawa ngayon, namumula ang kanyang mga mata at handa nang bumuhos ang luha. Magdamag nagising si Lee Ji-young TV, nakaupo at binabasa ang mga sulat na pinadala niya at ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang larawan ng mag-ina na nagtutulungan ay parang nangyari lang kahapon. Ang bawat selyo ay maingat na idinikit, ang bawat isa ay nagpapakita ng pag-asa niya at ng kanyang ina para sa kanyang ama. Sayang at ang taong iyon na labis na nagmamahal ay wala na. Inay, bumalik na si tatay. Ang manugang na kadalasang inaapi ay biglang naging isang prinsesa. Nagbago ang ugali ng hipag at nagsimula siyang labis na magpuri kay Lee Ji-young TV. Hanggang sa pagtapon ng basura ay siya na ang gumagawa para lang hindi mapagod ang kanyang hipag. Narinig ng biyanan ang ingay at lumabas din upang makisama sa kanyang anak na babae. Nagpaparinig upang tanungin kung ano ang ginagawa ni Choi Min-soo. Hindi pinansin ni Lee Ji-young TV ang mga ito at tinalikuran sila. Mag-ingat ka sa daan ha, maghahanda si nanay ng masarap na hapunan para sa iyo. Hindi pa nakapag-iisip ng malinaw si Lee Ji-young TV nang harangin siya ni Jasper Cho. Ikinuwento niya kay Lee Ji-young TV ang kasalukuyang sitwasyon ni Choi Min-soo. Totoo, may malaking yaman si Choi Min-soo na hindi kayang isipin, ngunit marami rin ang gustong pabagsakin siya upang agawin ang lahat. Ang pagdating ng kanyang pamilya sa oras na ito ay nagbigay sa kanya ng dagdag na tao na kailangan niyang protektahan. Ngunit gaano man kahirap subukan ni Jasper Cho na kumbinsihin siya, hindi madaling alisin ni Lee Ji-young TV ang mga alalahanin sa kanyang puso. Dahil anak siya ni Choi Min-soo, saan man siya magpunta, may mga bodyguards na nakasunod sa kanya. Nabwisit din dito si Lee Ji-young TV. Naghintay si Choi Min-soo na makaupo si Lee Ji-young TV bago siya tumawag. Gusto niyang dalhin ni Lee Ji-young TV ang baston na nasa bahay niya. Pero habang ipinapakita ni Choi Min-soo ang pagmamahal niya sa baston, lalo namang gustong pahirapan ni Kang Yi-won si Choi Min-soo. Kaya naman, pareho silang mainitin ang ulo at nagsimulang magtalo sa telepono. Ikaw na parang halaman sa tabi ng kalsada. Galit na galit si Choi Min-soo kay Kang Yi-won. Nagkita sila sa isang coffee shop. Natigilan si Choi Min-soo nang makita niya ang hitsura ng ina ni Kang Yi-won. Ang bilis ng panahon. Noon, pareho pa silang mga bata at walang alam. Parang bumalik sa nakaraan si Choi Min-soo. Gusto mo ng sabaw? Ano nang ginagawa mo? Nalilito rin si tatay. Pag-uwi pa lang niya, ang mga gamit sa resibo ay nakakalat sa buong bakuran. Tuwang-tuwa ang biyanan at bayaw at hindi na makapagsara ng bibig sa kakatawa. Kalmadong sumagot si Kang Yi-won, ito ang dote na hindi ko nakuha noon, kaya nanay, wag mo na akong pahirapan pagkatapos nito. Pagkasabi nito, dumiretso siya sa kanyang silid. Nang malaman ni Shin Sung-rok na kumuha si Kang Yi-won ng napakaraming pera kay Choi Min-soo, sinisi niya ito, paano mo nagawa iyon? Wala ka bang paggalang sa sarili? Ang paggalang ko sa sarili ay nyurakan na ng aking biyanan 15 taon na ang nakalipas, kaya wala na ako niyan. Nakita ni Shin Sung-rok si Kang Yi-won na ganito at hindi na niya alam kung ano ang sasabihin. Samantala, ang mga taong nakaitim sa labas ng pintuan ay nagsimula ng kumilos. Nang gabing iyon, kusa si Shin Sung-rok na nagkwento sa kanyang anak bago matulog at matyaga niya itong pinatulog. Naririnig ni Kang Yi-won ang pag-uusap ng mag-ama at hindi niya mailarawan ang nararamdaman niya. Noong unang bahagi ng 80, halos baliw na ang mga bansa sa pagmimina ng langis at natural, kasama si Choi Min-soo na pumunta sa Saudi Arabia upang makipagsapalaran. Sa ilalim ng matinding init ng araw, halos mamatay na si Choi Min-soo at malapit ng lamunin ng disyerto. Ngunit bigla siyang nakatuklas ng isang regalo mula sa langit, bilyon-bilyong kayamanan na patuloy na bumubuhos. Kaya naman, umabot ang kanyang buhay sa tuktok at maging ang buong Saudi Arabia ay iginagalang siya. Pagkaraan ng 35 taon, bumalik si Choi Min-soo sa kanyang bansa upang hanapin ang kanyang anak na babae na hindi pa niya nakikita, ngunit lahat ng nangyari ay labas sa kanyang inaasahan. Ang kalaguyo ng kanyang manugang na lalaki ay lumipat sa kanya. Gusto kong gamitin ka upang umasenso sa buhay. Marahil ay naapektuhan ng mga hormone ang magnetic field, kaya ang tingin ni Choi Min-soo kay Lee Ji-young TV ay nagbago ng 7 beses. Kinabukasan, pumunta si Lee So-yeon kay Kang Yi-won upang humingi ng tawad, kasabay ng pagyuko ng 70 degrees. Umaasang kalimutan na ni Kang Yi-won ang sama ng loob at makipag-usap ng normal. Bago nito, lumapit si Lee So-yeon kay Shin Sung-rok. Hiniling na kumbinsihin niya si Kang Yi-won na pumirma ng kontrata bilang screenwriter para sa Pinuri niya si Kang Yi-won sa kanyang natatanging talento sa pagsusulat. Ang AV ay ang nangungunang entertainment giant sa bansa at ang makapasok sa AV ay pangarap ng bawat manunulat. Nakaupo si Shin Sung-rok sa tabi ni Kang Yi-won, hindi alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Hindi inaasahan, nakatanggap na pala si Kang Yi-won ng imbitasyon mula sa direktor ng A. Matagal na silang dalawa na mailihim na pagkakaintindihan at naaalala si Lee So-yeon. Diretsong sinabi ni Shin Sung-rok na nakita niya si Lee So-yeon sa araw at ang pinakamahalaga pa rin para sa kanya ay ang iniisip ni Kang Yi-won. Pumayag si Shin Sung-rok na gawin ang lahat ng gawaing bahay upang matupad ni Kang Yi-won ang kanyang mga pangarap. Mahigpit na binabantayan ni Jasper Cho ang sitwasyon sa loob ng bahay. Pagtalikod pa lang niya, napansin niyang may mga taong nakaitim na palihim na gumagala sa labas. Nang makita na malapit nang matapos ang oras ni Choi Min-soo sa Saudi Arabia, ginamit ni Lee So-yeon ang dahilan ng pagtulong sa anak ni Choi Min-soo na matupad ang pangarap nito at inudyok si Choi Min-soo na bilhin ang AA ng malakihan. Matapos malutas ang lahat ng paghihirap, naghanda si Choi Min-soo na mamuhunan ng malaking halaga upang i-optimize at palawakin ang lahat ng aspeto ng A. Sumumpa siyang gagawa ng isang Hollywood sa Korea. Tuwang-tuwa ang mga empleyado at shareholders ng kumpanya, tanging si Kang Yi-won lang ang hindi alam ang gagawin at nanatili lang nakatayo
tayo doon. Sino ang mag-aakala na ang mayamang ama na ayaw niyang kilalanin ay naging kanyang amo na ngayon? Nang malaman ni Kang Ye-won ang katotohanan, gusto niyang kanselahin ang kontrata. Ang kaso nga lang, hindi niya kayang bayaran ang napakalaking halaga ng multa sa paglabag sa kontrata. Nais ni Kang Ye-won na ibenta ang apartment at bookstore na binili ni Choi Min-soo para sa kanya upang mabayaran ang multa. Ngunit nalaman niyang hindi pa pala nakapangalan sa kanya ang mga ari-arian na ito. Galit na umalis si Kang Ye-won. Kusang nagpa siya si Choi Min-soo na ipahayag ang pagkakakilanlan ni Kang Ye-won sa loob ng ilang araw. Ipinakita ni Kang Ye-won ang matinding pagtutol. Kahit na mag-logout, hindi ko siya kikilalanin. Kahit napatayin ako ng aking ama, hindi ko siya kikilalanin. Ang pagiging mapagmalaki ni Kang Ye-won ay tumama sa kahinaan ni Choi Min-soo. Agad niyang sinabi na tanging siya lang ang makakapagpanatili ng kanyang ari-arian. Nagulat si Kang Ye-won at hindi agad nakabawi. Tanging si Jasper Cho lang ang nakakaalam na hindi iyon ang ibig sabihin ni Choi Min-soo. Ngunit ang mag-ama, parehong matigas ang ulo, ay patuloy na sinasaktan ang isa't isa nang hindi sinasadya. Malungkot na umiyak si Kang Ye-won. Matagal na nakaupo si Choi Min-soo sa sasakyan at hindi pa rin kumakalma. Inutusan niya si Jasper Cho na sundan si Kang Ye-won upang masiguro na ligtas siyang makakauwi. Pagdating ni Choi Min-soo sa parking lot, hinarang siya ng mga mamamatay tao mula sa Saudi Arabia. Kalmado siyang nagtanong, ngunit mabilis at determinado ang kanyang mga kilos. Malinaw na natakot niya ang mga taong ito sa kanyang pinakamataas na kakayahan. Sa tulong lamang ng isang tungkod, nalupig niya ang lahat ng batang iyon. Pagkatapos noon, biglang nakaramdam ng pagkahilo si Choi Min-soo. Sa pagkakataong iyon, dumating si Jasper Cho kasama ang kanyang mga tauhan. Matapos magtanong-tanong tungkol sa sitwasyon ni Kobe Jo, hindi na nakatayo si Choi Min-soo at bumagsak sa lupa. Nang malaman ni Kang Ye-won ang balita, kahit nakalmado ang kanyang panlabas na anyo, kinuha niya ang lumang litrato ng kanyang ina at umiyak ng husto. Sa kanyang puso, tila may dalawang boses na nagtatalo. Malumanay na pinayuhan siya ng kanyang ina na ilabas ang lahat ng kanyang mga alalahanin sa kanyang puso. Kahit na sinikap niyang itaboy ang mga ito, hindi niya maiwasang baliwalain ang pagkabahala sa kanyang puso. Lubha itong nagpalungkot sa kanya. Sinamantala ni Lee So-yeon ang pagkakataon na bisitahin si Choi Min-soo. Ang kanyang umiiyak na hitsura ay hindi kayang itago ang kanyang masasamang balak. Ang mukha ni Dan-gu ay parang umingiti ngunit hindi. Bigyan mo siya ng sagot. Si Jae-young ay tuloy-tuloy na nagtatrabaho sa bahay upang mawala ang stress. Ngunit ang kanyang biyenan ay masiglang kinuha ang trabaho. Sa takot na mapagod siya, ay pinilit siyang umupo sa sofa at magpahinga. Maaga pa lang ay dumating na ang kanyang hipag. Maingat nitong sinabi kay Jae-young na mag-focus sa pagsusulat ng script. Lihim na binisita ni Horim si Dan-gu, ngunit sa pagkabukas pa lang ng bibig niya ay kinamuhian na siya. Sinabi niya na ang mga kaaway ni Dan-gu ay nasa lahat ng dako. Pinipilit mo ba akong asarin? Walang alam na sinabi ni Horim na iyon ay pagmamahal ng ama na ikinahiya ng konde na habulin at bugbugin siya. Sa sandaling ito, bumisita din si Jae-young kay Dan-gu. Nang makita ito, nagkunwari siyang nawalan ng malay. Anong gagawin? Gumising ka. Ano nang nangyari? Gumising ka. Tumawag ka ng ambulansya. Wala yan, nagbibiro lang siya. Sinipa ni Dan-gu si Horim bilang babala. Matapos tensyonadong suriin ni Jae-young sa wakas ay inihiga si Dan-gu sa kama. Ang dalawang lalaki, kahit hindi nagsasalita, ay sabay na nagkagusto kay Taang Jae-young sa tabi niya. Binuksan ni Dan-gu ang kanyang bibig at umakto na parang bata. Naghihintay na subuan siya ni Jae-young, ngunit sa halip ay binigyan niya ito ng chopsticks. Kaya napilitan si Dan-gu na hawakan ang chopsticks. Hindi siya nasisiyahan kaya nagsimula na naman siyang maglaro. Nagkunwari siyang nanginginig at hindi makapulot ng pagkain. Naiinis na si Horim habang tinitingnan siya, ngunit walang pakialam si Dan-gu sa kahit sino. Patuloy lang siyang nagkunwari, ako na ang susubo sa aking biyenan. Pinigilan ni Dan-gu ang kagustuhang saktan si Horim. Sinubuan niya ito ng bawat piraso, natatakot na baka matuklasan ni Jae-young ang isang pahiwati. Sa unang pagkakataon na naramdaman niya ang pagmamahal ng isang anak na babae, buong puso siyang humingi ng paumanhin kay Jae-young para sa nangyari kahapon. Matigas na pinanindigan ni Jae-young ang desisyon na huwag pumunta sa Saudi Arabia. Ang simpleng dahilan ay ayaw niyang gumawa ng anumang bagay na makikinabang kay Dan-gu. Marahil dahil sa kanyang edad, hindi na siya tinakot ni Dan-gu. Bukod sa mga naghahangad ng sariling kapakanan na laging ginugulo ang mag-ama, mayroon ding si Maihwa mula sa Saudi Arabia na lihim na nakikipagpaligsahan sa National Security Agency. Sino ang mag-aakala na ang bawat galaw ni Maihwa ay hawak ng mga detektive, maging ang lihim niya? Sa ilalim ng kanyang espesyal na ginawang salamin, matagal nang alam ng detektive ang tungkol dito. Sa huli, si Jae-young bilang tagapangalaga ni Dan-gu, ay sumama sa kanya sa ospital para sa follow-up check-up. Ang kanilang magkaparehong pag-ugali ay nagpakita na sila ay malinaw na nagmamalasakit sa isa't isa na naglapit pa sa kanila. Di namamalayan, binuksan ulit ni Batong ang usapan sa pagitan nilang dalawa. Para kay Dan-gu, si Batong ay isang matalik na kaibigan, kasama niya sa pagharap sa panganib. Ang disyerto ay hindi lamang nagtatago ng itim na langis, kundi pati na rin ang iba't ibang uri ng nakalalasong insekto tulad ng alakdan, nakalalasong ahas, at nakakatakot na sentipido. Mas nakakatakot pa kung walang tubig at pagkain, o kung nawalan ka ng direksyon. Sa mga pagkakataong ganoon, si Batong ang tanging kaibigan na tumutulong kay Dan-gu na manatiling matatag. Napakabihira para sa mag-ama na nagkahiwalay ng 35 taon na mag-usap na parang normal na mag-ama. Si Dan-gu ay hindi magaling magsalita, laging nagpapatawa para pasayahin ang kanyang anak. Habang nasa loob
loob ng testing machine, hindi tumitigil si Dangu sa pag-iisip tungkol sa kanyang mga pakikipagtagpo kay Jiang-i. Hindi talaga siya mapakali sa buhay may asawa nito, kaya sumugod siya sa bangko at kinalagkad si Horim palabas. Nagpasya siyang bigyan si Horim ng malaking regalo, tulungan siyang agad na ma-promote bilang branch manager ng bangko. Ngunit ang kondisyon ay hiwalayan niya si Jiang-i. Nangako siyang bibigyan siya ng kinabukasan na kahit magsikap pa siya ng 35 taon ay hindi niya maiisip. Basta't papayag si Horim na pakawalan si Jiang-i, ayaw na niyang ipagkatiwala pa si Jiang-i sa masamang taong ito. Hindi ito konektado sa iniisip ni Jiang-i, kundi simple lang na hindi matanggap ng pagmamataas ni Dandu. Ipagpalagay na ito ay bayad sa emosyonal na sakit para kay Horim sa paghihiwalay. Sa panig naman ni Jiang-i, ginamit ni Dangu ang estratehiya ng panghihikayat. Basta't dumalo siya bilang kanyang anak na babae sa press conference tungkol sa pagbili ng kumpanya, sa bandang huli ay maaari niyang piliin na tuluyang mawala si Dangu sa kanyang buhay. Nag-isip sandali si Jiang-i at pagkatapos ay pumayag ng mailuha. Mukhang payapa ang lahat, ngunit lihim na may kaguluhan. Pumunta si Maihua para hanapin si Jiang-bi at inutusan itong akitin ang mga tao sa tabi ni Jiang-i na umalis sa press conference. Kung hindi, babawiin niya ang 3 bilyong won na nailipat na niya rito noon. Nagpatuloy ang press conference ayon sa plano. Nagsasabuatan si Dangu para sa isang malaking plano. Sa unang pagkakataon, inamin niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa Korea na nagdulot ng pagyanig sa stock market. Ngunit kumpara sa pagkawala ng lahat ng kanyang ari-arian, napilitan si Dangu na gawin ang mapanganib na hakbang na ito. Tinulungan ni Horim si Jiang-i na pagaanin ang tensyon. Sa sandaling ito, gumawa ng dahilan si Jiang-bi para hanapin siya. Ikinuwento ni Dangu sa media ang tungkol sa babaeng minahal niya noon. Bagamat hindi sila nagkasama, namatay siya sa kasamaang palad, ngunit nagkaanak sila ni Dangu ng isang babae. Sobrang kinakabahan si Jiang-i na halos lumabas na ang kanyang puso. Biglang may lumitaw na isang lalaki na kinumpirma ang pagkakakilanlan ni Jiang-i. Matagal nang hindi lumilitaw si Jiang-i. Mabilis siyang pumasok para suriin. Nang makita ni Maihua na naging matagumpay ang kanyang plano, umalis siya ng may pagmamalaki. Nawala ng track ang detective sa lokasyon. Swerte si Maihua na nakita niya sa kamera sa loob ng gusali ang pagkuha kay Jiang-i. Nagalit si Dangu. Ang pagkawala ni Jiang-i ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkawala ng kontrol at matinding pagkamuhi kay Horim. Inutusan ni Dangu si Abdallah na humingi ng tulong sa National Security Agency. Gustong gumawa ni Horim ng isang bagay ngunit wala siyang magawa. Pinuto ni Maihua ang mga tali sa paa ni Jiang-i. Kailangan lang niyang manatili dito ng 3 araw at magkakaroon ng resulta ang lahat. Ikaw ang gumawa niyan, ako ang eksperto dito. Unti-unting kumalma si Jiang-i at nakumpirma na si Maihua ang target. Mali ako, patawarin mo ako, ate. Ngunit si Jiang ay nahirapan pa ring magpatawad, kaya sinabunutan niya si Lee Jiang at binugbog ito. Talagang dalawang baliw sila. Nang matapos ang lahat, hindi nakalimutan ni Jiang Dalko na paalalahanan si Kang Horim na maingat na pag-isipan ang kanyang alo. Sa pagtingin sa kanyang anak na babae na walang pag-unlad, si Jiang Dalko ay nagdurusa, ngunit hindi niya masabi ang kanyang galit, kaya nilunok na lang niya ito. Nang gabing iyon, naisip ni Jiang, natatakot pa rin at nilinaw ang hindi pagkakaintindihan kay Kang Horim. Ang init ay nagpakalma ng kaunti sa damdamin ni Jiang, at pagkatapos ay sumiksik siya sa mga bisig ni Kang Horim at mahimbing na natulog. Nagpuyat si Kang Horim sa gabing iyon. Nag-aalala siya na mangyari muli ang nangyari ngayon at hindi niya kayang protektahan si Jiang. Sa huli, tinanggap ni Kang Horim ang alok ni Jiang Dalko. Kaya, dahil ba hindi ka kumpiyansa na maprotektahan mo ang bata, o mas nasisiyahan ka sa regalong ibinigay ko? Sa sandaling iyon, alin sa palagay mo ang pinili ni Kang Horim? Maghiwalay na tayo, sabi ni Kang Horim sa kanyang puso. Si Jiang ay unang naisip ang tungkol sa kanyang anak. Hindi niya inaasahan na si Kang Horim ay nagplano na ng maaga. Sa halip na manatili sa mahirap na lugar na ito, ang anak na babae ay maaaring pumunta sa isang espesyal na paaralan upang pag-aralan ang ballet na gusto niya sa halip na isang amateur na klase. Maaari rin siyang mamuhay ng mas mahusay sa halip na sumunod sa isang ama na hindi kayang bumili ng disenteng prinsesa na damit para sa kanya, at hindi na rin niya kailangang magtipid at magpumilit na kumita. Ngayon, basta't gusto niya, ang lahat ng dati marangyang pangarap ay madali nang matutupad. Mahirap para sa iyo, mahal. Sa unang pagkakataon ay narinig niyang patuloy na hinahamak at hinahamak ng lalaki ang sarili. Naluluha si Jiang sa sakit. Ang pinaka hindi malilimutang alaala ay biglang bumalik sa kanya. Ang kasal ang tanging pagkakataon sa buhay ng isang babae upang malayang pumili ng kanyang sariling pamilya. Kung mali ang mapili mong kalahati, ang natitirang bahagi ng iyong buhay ay mali rin. Mararanasan mo ang lahat ng pagdurusa ng buhay sa pagitan ng bato at ng matigas na lugar. May mga taong darating sa iyong buhay na tutulong sa iyo na maramdaman na ang buhay ay maganda at gagawing kumikinang ka. Ngunit mayroon ding mga taib na magpapapatay sa lahat ng ilaw ng iyong buhay. Kaya, ang mga babae ay maaaring hindi maging masaya. Ngunit hindi maaaring hindi maging matino. Pagkatapos mag-isip, mabilis na sumunod si Jiang sa labas upang kumpirmahin kung inabandona ni Kang Horim ang kanyang asawa at anak. Sa sandaling ito, gusto lang ni Kang Horim na mabuhay ng mas maayos ang kanyang asawa at anak. Si Jiang Dalko ay nakatayo sa malayo at
pinagmamasdan silang dalawa. Bakit mo naisip na ang ama na hindi kailanman nagpakita sa loob ng 35 taon ay mas mabuti kaysa sa iyo? Hindi sa hindi gusto ni Jeong ng pera, ngunit para sa kanya, si Kang Horim ay pamilya. Hindi maaaring maghiwalay ang pamilya. Mapilit na hiniling ni Jeong kay Kang Horim na manatili sa kanya. Alam mo ba, asawa ko, bakit ka biglaan? Nag-resign na ako sa trabaho. Maghiwalay na lang tayo. Teka lang, asawa ko. Nalungkot si Jang Dalco nang makita ang mag-asawa na naglalaro sa harapan. Samantala, ang naghihintay sa kanya ay ang pagkumpiska ng lahat ng kanyang ari-arian sa Saudi Arabia. Siya ngayon ay naging isang pulubi. Ang mayamang si Jang Dalco ay naging isang basahan pagkatapos ng isang gabi, kaya kinailangan niyang humingi ng tulong sa kanyang anak na babae. Palagi siyang binubuli ng pamilya ng kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Ang pangyayaring ito ay ikinagulat ni Jeong at mabilis siyang nagbahagi ng kaalaman sa kanya at pinayuhan siyang huwag ipaalam sa kanyang biyenan na wala na siyang anumang bagay. Sino ang mag-aakala na sa sandaling magkita sila, agad na binugbog ni Jang Dalco ang masamang biyenan at naglabas ng tumpok ng mga resibo ng pambayad sa pagkain at iba pa na nagkakahalaga ng 2 bilyong won o humigit kumulang 380 bilyong Vietnamese dong. Sa pagbukas ng bibig ni Jang Dalco, humingi agad siya ng 2 bilyong won bilang pabalik. 2 bilyong won? Huwag mong sabihin na balak mo lang kumuha ng pera at walang ibabalik. Ang paghahanap ni Jang Dalco ng katarungan para sa kanyang anak na babae. Sa kasal, walang alahas at kahit na walang handog. Ang sinabi niya ay naging sanhi upang magsalita ng walang kabuluhan ang masamang biyenan na nagpapaliwanag sa kanyang sarili sa loob ng kalahating araw. Ngunit si Jang Dalco ay walang awang pumuna na nagsasabing palagi itong maasim at mapait sa kanyang anak. Mula ngayon, lumayo ka sa aking Jeong. Pansamantala, mananatili ako rito, naiintindihan mo? Nagmamadaling hinanap ni Kang Horim ang manager ng bangko upang bawiin ang kanyang aplikasyon sa trabaho. Nang malaman niyang hindi pa naisusumite ang aplikasyon, tuwang-tuwa siya na parang bata. Pinunit ang aplikasyon at mabilis na nagsimulang magtrabaho. Nang makauwi siya mula sa trabaho, nagulat si Kang Horim nang makita ang kanyang biyenan sa loob ng bahay. Nakita si Jang Dalco na biglang lumabas, mas lalo siyang nagulat. Dali-daling hinanap ni Kang Horim ang kanyang asawa, ngunit nakarinig ng masamang balita. Siya ay mahirap. Ano? Sabi niya wala siyang matutuluyan kaya gusto niyang akuin mo ang responsibilidad. Hinawakan ni Jang Dalco si Kang Horim, pinaalalahanan siya na wala na siyang anumang bagay at binalaan siya na huwag nang magtangka na kumita pa. Ang dalawang hindi magkabati ay nagkasundo nang hindi binabanggit ang pilit na paghihiwalay ni Jang Dalco sa kanila noon. Mabilis na naging isang responsableng tagapamahala ng tahanan si Jang Dalco para kay Jeong. Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, magkasamang kumain ang mag-ama. Mula sa kanilang mga salita, makikita na tuwang-tuwa si Jang Dalco na makita si Jeong na kumuha ng pagkain para sa kanyang anak. Sumunod din si Jang Dalco at kumuha ng hipon para kay Jeong. Ngunit hindi niya alam na si Jeong ay may allergy sa hipon. Nasiyahan si Jang Dalco na kumuha ng hipon muli, ngunit buong determinasyong kinain ito ni Jeong. Ito ang pagmamahal ng ama na matagal na niyang hinahangad. Pagkatapos kumain, nagkatinginan ang mag-ama at mumiti. Pareho nilang naramdaman ang pagmamahal ng isa't isa. Pagkatapos kumain, nagkaroon ng allergy si Jeong at nangati ang buong katawan, ngunit sa loob niya ay labis siyang natutuwa. Tiningnan ni Lee Ji-young sa salamin ang kanyang sarili. Isang pangit na kaluluwa ang nakatago sa likod ng malaanghel na mukha. Maging siya mismo ay labis na nasusuklam sa sarili. Sa wakas, ang nalulumbay na si Lee Ji-young ay naalala ang kanyang ina. Ngunit nang dumating siya sa nursing home, ang naiwan na lamang ay isang malamig na urn. Ang araw na namatay ang kanyang ina ay ang parehong araw na nilabag niya ang kanyang konsensya para sa pera na naghatid kay Jang Dalco sa libingan ng kanyang ina. Si Lee Ji-young ay nagdalamhati, labis na umiiyak at sinisisi ang kanyang ina kung bakit ito umalis sa araw na iyon. Hanggang ngayon, iniisip pa rin niya ang kanyang sarili. Tiningnan niya ang notebook na nakalagay sa mesa. Bawat pahina ay nakasulat ang kanyang matinding pagkamis sa kanya. Walang katapusang pangulila at huling pagsisisi na hindi na niya mahintay. Miss na kita, ma. Huwag subukang baguhin ang puso ng isang tao. Ngunit alamin kung paano mabilis na tapusin ang sakit. Huwag sayangin ang iyong magandang buhay para sa isang taong hindi karapat-dapat. Ang prinsesa ng Saudi Arabia ay naglakbay ng malayo upang maghatid ng balita. Ang punong ministro ng Saudi Arabia ay nagnanais ng kapangyarihan at makisali sa politika. Hindi lamang siya umupa ng mga dayuhang puwersa upang nakawin ang anak na babae ni Jang Dalco, kundi hinikayat din niya ang mga miyembro ng Kongreso na bumoto ng 100% upang maipasa ang panukala. Ang sapilitang pagkuha ng mga minahan ng langis at ari-arian ni Jang Dalco na kinumpiska. Sa puntong ito, si Jang Dalco ang tanging pag-asa ng hari. Ipinahayag din ni Jang Dalco ang kanyang katapatan sa Saudi Arabia na dating nagbigay sa kanya ng karangalan. Maaari niyang talikuran ang kanyang mga ari-arian at dignidad o maging ang kanyang buhay. Ang prinsesa ay labis na nag-alala nang marinig niya ito. Gusto lang niya na ang taong pinahahalagahan niya ay maging ligtas at masaya. Ngunit ang sinabi ni Jang Dalco pagkatapos ay nagpakalma sa kanya. Sabi ng militar, kung hindi ka matakot na mawala kapag nasa panganib ka, mabubuhay ka. Kung susubukan mong umasa sa swerte, mamamatay ka. Kapag iniisip ng lahat na ikaw ay mamamatay, iyon ang oras na makakaligtas ka at mabubuhay muli. Sa isang iglap, ang balita ng pagkabangkarote ni Jang Dalco ay kumalat sa lahat ng mga pahayagan. Agad na nagbago ang ugali ng biyenan at bayaw. Ginamit ni Jang Dalco ang sarili niyang paraan para aliwin ang kanyang anak na si Jeong.
Jeong. Mas nag-alala si Jeong sa sugat sa ulo ni Jang Dalko mula sa maraming taon na ang nakalipas. Nag-usap ang mag-ama tungkol sa kabataan ni Jang Dalko. Noon, malubha ang sugat niya sa ulo, ngunit wala siyang kakayahang magpagamot. Sa pagtakas niya mula sa kamatayan, doon niya natuklasan ang minahan ng langis na parang isang himala. Nakasali ka na ba, tatay? Hiwalay ka na ba? Mausisa na tanong ni Jeong. May iba pa ba akong kapatid sa ama? Buong lakas na itinanggi ni Jang Dalko, mayroon lang isang dahilan. Buong pait siyang tumingin kay Jeong. Tila ang babaeng mahal niya ay nakaupo sa pagitan ng mag-ama sa sandaling ito. Kung ang oras ay maaaring tumigil sa magandang sandaling ito. Kung gayon, sino pa ang magbibigay pansin sa walang hanggan? Dalawang lalaki ang palaging nasa paligid ni Jeong. Bawat isa ay may kanya-kanyang sinasabi na nagpapahirap sa kanya na makasulat. Walang sinuman sa dalawa ang nagpakita ng interes, isa ang kumanta at isa ang sumunod sa script na nagpagalit kay Jeong. Ang gulo, umalis na kayo. Bakit pa kayo nandito at nag-aaksaya ng oras? Sige, aalis na ako. Halos sumabog si Jeong at nagreklamo sa kanyang kaibigan na ang mayaman niyang ama nakakatagpo pa lang ay bigla na lang naghirap. Akala niya, sa pagkakataong ito ay mayroon na siyang posisyon sa bahay ng kanyang asawa. Ngunit laking gulat niya na may isa pang problema. Gaano man kalaki ang pagtalo ni Jeong, ang direktor ay nakangiti pa rin habang tinitingnan siya. Maging si Jeong ay hindi inaasahan na siya ay nagbubulungan tungkol sa si Jang Dalko sa loob ng 2 oras. Totoo nga ang kasabihang dahil pinapahalagahan kaya palaging binabanggit. Sa panlabas, tila siya nagrereklamo, ngunit sa totoo lang, palagi siyang nangulila. Ngunit tila nilalaro ng tadhana ang mag-ama. Sadyang itinatago ni Jang Dalko ang kanyang sakit. Plano niyang manatili sa bahay ni Jeong ng ilang araw pa bago umalis. Tinanong siya ni Jeong tungkol sa resulta ng kanyang pagsusuri. Nagkunwari si Jang Dalko na kalmado at sinabing malusog siya, ngunit nakaramdam si Jeong ng hindi mapakali. Mabilis siyang pumunta sa ospital bilang miyembro ng pamilya upang magtanong muli. Hindi niya inaasahan na malaman na si Jang Dalko ay may Alzheimer's disease dahil sa matinding pinsala sa ulo noong bata pa at idinagdag pa ang kamakailang stress at depresyon na naging sanhi ng kanyang sakit. Kaya, ano ang dapat naming gawin? Tila may galit ang tadhana kay Jeong. Sa wakas ay nakita niya ang kanyang ama, ngunit ang maikling muling pagkikita ay nagpabagsak sa kanya mula sa langit patungo sa kailaliman parang isang roller coaster. Napahagulgol si Jeong. Hindi niya inisip kung gaano kayaman ang kanyang ama o kung gaano ito kagwapo at kasiga. Gusto lang niya ng isang ama, ngunit ang munting hiling na ito ay naging isang malayo na pangarap. Naawa si Jeong kay Jang Dalko na nag-iisang nagtitiis ng kanyang sakit. Siguro natatakot si tatay. Bagamat labis niyang sinisisi ang kanyang ama, sa sandaling ito ay naging walang hanggang sakit ang lahat. Si Jang Dalko ay nakaupo sa harap ng pinagtatrabahuhan ng kanyang anak, matagal nang hindi umaalis. Sinubukan niyang tandaan ang lahat ng nakikita niya, dahil sa takot na baka makalimutan niya ang lahat tungkol kay Jeong. Pagsapit ng gabi, kumatok si Jeong sa pinto ni Jang Dalko at inabot ang regalong inihanda niya para sa kanya. Hindi man ito branded, ngunit ito ay isang regalo na matagal na niyang gustong bilhin, ngunit hindi niya magawa. Sinasabi ng lahat na sa unang sweldo, bibili sila ng panloob na damit para sa kanilang mga magulang. Ito rin ay isang malaking pangarap para sa kanya. Ginamit ni Jeong ang kanyang unang sweldo bilang manunulat upang bilhin si Jang Dalko ng panloob na damit na matagal na niyang pinili. Kinuha ni Jang Dalko ang isang pulang salawal mula rito at ang damdamin ay bumuhos sa kanyang mga salita. Gusto ko ito. Maraming salamat, anak ko. Pilit na pinigilan ni Jeong ang kanyang mga luha at mabilis na umalis. Jeong, nag-pose si Jang Dalko para patawanin siya. Sa puntong ito, tahimik na bumalot ang pag-ibig sa mag-ama. Paglabas ni Jeong ng pinto, hindi na niya mapigilan ang kanyang luha na dumaloy na parang batis. Nang marinig ni Horim ang kanyang pag-iyak, labis siyang nalungkot. Nang gabing iyon, hindi natulog si Dangu kundi umupo siya at tumingin sa maliwanag na buwan sa labas ng bintana. Nakaramdam siya ng kaligayahang hindi pa niya nararanasan. Ang mayaman at malungkot na tiyuhin na may Alzheimer's disease, ang tanging bagay na hindi niya mapakali ay ang kasal ng kanyang anak na babae. Sadyang ginising ni Dangu si Horim sa kalagitnaan ng gabi. Habang sinisiyasat niya kung paano nagmahal at nagpakasal si Horim kay Jeong, nilasing niya ito. Walang naintindihan si Horim kaya uminom siya ng sunod-sunod na baso. Ngunit walang intensyon si Dangu na huminto. Malamig lang siyang tumingin kay Horim na umiinom hanggang sa pasensya na, Bienan. Para sa damdamin ng magulang, ginamit ni Dangu ang sarili niyang paraan para magsalita ng totoo ang lasing. Nang malasing si Horim, nagsalita siya ng totoo. Sinabi niyang itinuturing niya si Jeong bilang isang natural na bahagi ng kanyang buhay. Kaya't ipinagwalang bahala niya ang halaga nito at hindi kailanman inisip ang sakit na idinulot ng kasal na ito sa kanya. Ngunit pinunit ko na ang resignation letter, tiyak na pasasayahin ko siya, nangako si Horim. Sa hinaharap, gagawin niya ang lahat at hihilingin kay Dangu na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Hindi inaasahan, ang taktikang ito ang nagpamukha kay Dangu na dati rin siyang gumamit ng ganitong paraan upang linlangin si Jeong. Tunay nga, mas matalino ang matanda sa pagpapahayag ng saloobin. Gamit ang ilang pangusap, nahikayat ni Dangu si Horim. Nautal si Horim na sinabi na ito ay ang kanyang tunay na damdamin na siya ay isang taong may isang salita. Akala niya ay matagumpay na siyang nakapasa sa pagsubok ng katotohanan, ngunit hindi
hindi niya alam na marami pang matinding pagsasanay sa pisikal na naghihintay sa kanya. Labis itong nagpahirap kay Horim na sadyang mahina. Pagkatapos ng ilang ehersisyo, pagod na pagod si Horim. Ngunit walang balak si Dangu na palayain siya. Nahihiya si Horim na pumasok sa trabaho, ngunit kahit na umabot na sa limitasyon ang kanyang katawan, kailangan pa rin niyang tiisin ang trabaho hanggang sa huli para sa kanyang sweldo. Hindi na inalala ni Dangu ang nakaraan at nilapitan si Jeong Bihi at diretsong sinabi na isa siyang cactus na hindi niya alam. Marahil ay nakita ang sarili niyang kabataan, naramdaman ni Dangu na patuloy lang siyang tumatakbo pasulong, kaya nakalimutan niya na tumubo ang kanyang tinik at mayroon pa ngang mga taong nasaksak ng kanyang tinik at nagdugo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ang kakaibang pag-ugali ni Dangu ay labis na humanga kay Jeong Bihi na laging nag-iisang lumalaban sa tuktok ng pyramid. Kasabay nito, nahulaan din niya na alam na ni Dangu mula sa simula na hindi niya tunay na anak. Sinabi ni Dangu na bilang isang ama, imposibleng makaramdam siya ng pagkaakit sa isang babae kapag nakita niya ang kanyang anak na babae. Tiningnan ni Jeong Bihi ang lalaking nagbigay sa kanya ng maraming pagpapatawad at pagmamalasakit sa harapan niya at kumalabog ang kanyang puso. Anak man siya o hindi, sa totoo lang, gusto niyang makilala ni Dangu at gusto ring makasama siya. Taos pusong humingi ng tawad si Jeong Bihi dahil sa paglagay kay Jeong E sa panganib. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang lahat. Ngayon, wala na akong natitira, pulubi na ako. Binigyan siya ni Dangu ng business card. Iyon ang pangako niya na bibigyan siya ng pakpak. Lumipad ka ng buong gilas, gusto kitang alagaan, Jeong Bihi. Ngayon, puno siya ng matinding pagmamahal sa lalaking nasa harap niya. Ngunit malumanay na tinanggihan ito ni Dangu. Ngayon, malabo ang kanyang memorya. Marahil sa susunod na magkita sila, hindi na niya makikilala ang taong nasa harap niya. Ngunit hindi niya alam na alam na ni Jeong Bihi ang sakit niya matagal na. Nagpaalam si Dangu sa kanyang natitirang ipon na kinamkam ni Jeong E at ang manager ay nagbibigay lamang sa kanya at kay Abdallah ng 130,000 won bawat buwan na halos 2.5 milyong Vietnamese do. Mahigpit na ipinagbili ni Jeong E sa kanyang anak na babae na mula ngayon, araw-araw ay dapat nilang sanayin ang multiplication table kasama ang kanyang lolo at kung magkamali ang lolo, kailangan siyang pitikin sa ulo. Nang makita ito ni Dangu, alam niyang napilitan siyang sumunod sa patakaran. Ngunit sakto lang, narinig niyang hindi sinasadyang tinawag siya ni Jeong E na tatay. Agad na kinumpirma ni Dangu, ngunit mas kinabahala ni Abdallah na wala na silang pera. Ngunit si Dangu ay masayang-masaya na parang bata dahil sa ganitong paraan. Kaya't bawat buwan ay nararanasan niya ang kagalakan ng pagkakaroon ng pocket money. Kailangan ba kitang bigyan ng porsyento para sa inyong dalawa? Biglang naging profesional na tagapag-alaga ng pamilya si Abdallah, masipag na nagtatrabaho. Sinuri ni Dangu ang banyo, nag-iisip kung paano ito matatapos ng mabilis. Bilang resulta, nagbuhos siya ng ilang balde ng tubig. Nang akmang lalabas na siya, hinarang siya ni Jeong E sa pinto at pinilit siyang bumalik. Sa huli ay nakakuha siya ng isang pangungusap. Buong pagmamalaking ipinahayag ni Dangu na tiyak niyang gagawing 7-star hotel ang banyo. Bilang resulta, pagkatapos ng isang serye ng mapanirang kilos, kahit na seryoso siya at hindi nagpapabaya sa anumang sulok, nang buksan ni Jeong E ang pinto, halos masuka siya sa galit. Minsan pa, makapal ang mukha ni Dangu na humingi ng karagdagang pera. Sa unang pagkakataon na pumunta si Dangu sa sauna, nakita niya si Abdallah na nakasuot ng turban na sungay ng kambing sa ulo at patuloy niyang kinukutya ito na hangal, habang curious naman niyang sinubukan sa sarili. Pagkatapos, nag-selfie pa siya kasama si Abdallah at in-upload sa social media. Pakiramdam ni Horim ay nananaginip lang siya nang makita niya ang dalawa. Gusto naman ni Jeong na lumikha pa ng ilang magagandang alaala. Pinilit ni Jeong na hilahin si Dangu, na takot sa init, papunta sa sauna. Ngunit ang kagandahan ay hindi nagtagal. Nahatulan ng punong ministro ng Saudi Arabia at ibinalik ang lahat ng oil field at ari-arian ni Dangu. Ngunit naalala niya na sinabi ni Jeong E na kahit wala siyang pera, mamahalin pa rin siya nito. Kaya, tuwang-tuwa si Dangu na balak niyang ibalik ang lahat ng kanyang ari-arian sa lipunan. Inakala niyang mas magugustuhan siya ni Jeong E kung gagawin niya iyon, ngunit nakalimutan niya na kuripot ang kanyang anak. Baliw ka ba, tatay? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na gawin iyan? Galit na galit si Jeong E, nagreklamo rin si Abdallah na hindi nakikipag-ugnayan si Dangu sa pamilya. Naramdaman naman ni Horim na lumalala ang sakit ni Dangu. Hindi ko pa naiisip iyon. Tumahimik ka dyan, bata. Galit na galit si Jeong E, ngunit hindi talaga alam ni Dangu kung saan siya nagkamali. Sinabi ni Jeong na hinahangaan siya ng lahat sa kanyang pagiging mayaman. Sobrang halata, asawa ko. Dati na akong bulgar, ngayon mo lang ba nalaman? Hindi maintindihan ni Jeong E kung bakit kailangan pang bigyan ni Dangu ng pera ang ibang tao. Hindi ba pwedeng iwan na lang ang pera para kay Yunbe? Bagaman ipinaliwanag ni Dangu na ang pagbabalik ng kanyang ari-arian sa lipunan ay hindi nangangahulugang magiging pulubi siya, hindi pa rin komportable si Jeong E dahil sa ganoong kalaking bagay. Si Dangu ay nagpasya ng mag-isa. Pagkatapos magsalita, nag-utos si Jeong E na paalisin ang bisita. Pinatalsik ni Dangu ng kanyang anak na babae mula sa bahay. Sa isang iglap, bumalik siya sa buhay ng isang napakayamang tao na bigla siyang hindi masanay. Hindi masarap ang anumang kinakain niya. Kaya, inutusan ni Dangu si Abdallah na ilipat ang kalahati ng mga upuan. Ngunit kahit na, hindi pa rin siya komportable. Pagkatapos,
Tinawag niya ang lahat upang kumain ng magkasama, ngunit hindi pa rin masarap ang resulta. Samantala, maaga pa lang ay naghahanda na ng almusal si Ji Yaong-gi. Inihanda pa rin niya ang mga kubyertos para sa 5 tao. Tuwang-tuwa si Horim na umalis na si Dan-gu, nakahinga na rin siya ng maluwag. Pagkasabi niya niyan, sinalungat siya ni Ji Yaong-gi, sinabi niyang tinitiis niya ang kanyang biyenan sa loob ng 15 taon at wala pa siyang sinasabi, kaya hindi niya pinapayagan si Horim na ganoon ang sabihin tungkol sa kanyang ama. Sunod-sunod na humingi ng paumanhin si Horim. Malaya si Ji Yaong-gi na maghanap ng mga artikulo online na may kaugnayan sa Alzheimer's disease, habang si Dan-gu naman ay naghihintay ng kanyang tawag sa bahay. Halos nababaliw na siya sa pagkabagot. Pagkakita niyang tumatawag si Ji Yaong-gi, nagkunwari siyang kalmado para hindi mawala ang kanyang dignidad. Ngunit nang marinig niya na gusto ni Ji Yaong-gi na suriin ang kanyang kalagayan sa pagpapagaling kamakailan, agad siyang sinabihan na pumunta para suriin. Nang hindi umimik si Ji Yaong-gi, mabilis na nagdagdag ng isang pangungusap si Dan-gu. O kaya, tatay, pwede ka nang pumunta sa bahay ko ngayon. Umiti si Ji Yaong-gi at sinabi na magsanailang siya ng mga bagay na sinabi na at hintayin pa ang isang linggo bago bumalik sa check-up. Kawawa naman si Dan-gu, direkta siyang tinanggihan sa telepono. Kinabukasan, nagsimula si Dan-gu na magpadala ng sunod-sunod na mensahe ng pag-aalala sa kanyang anak na babae. Minsan, may nasusunog na gusali, minsan, may nakatakas na preso na nagiging ginto. Sa madaling salita, may mga balita na hindi mo maiisip at walang kwento na hindi niya kayang likhain. Ngunit si Ji Yaong-gi ay sumagot lamang ng si. Bakit isang ilang ang sagot? Sa wakas, naranasan niya ang pakiramdam na dinadaldal ng kanyang ama na matagal na niyang hinahangad sa loob ng 35 taon. Mukha siyang naiinis sa kanya, ngunit sa kanyang mga mata, bitbit ang kaligayahan at pagmamalaki. Hindi inaasahang sinundan ni Dan-gu si Ji Yaong-gi hanggang sa tindahan ng Chinese medicine. Nagkunwari siyang dumadaan lang at pumasok para batiin si Ji Yaong-gi. Nagmalaki si Dan-gu sa kanyang mga nagawa nitong mga araw. Hindi niya inaasahan na ang seksyon ng komento sa kanyang nakaraang post sa social media ay puno ng mga humihingi ng pera. Gusto ng lahat na magkaroon ng biyenan na tulad ni Dan-gu. Binabastos mo ba ang asawa ko, tatay? Hindi nagtagal ay dumating ang araw ng pagsusuri. Inalo muna ni Ji Yaong-gi si Dan-gu na sa hinaharap ay hindi niya hahayaan na ang mga tagalabas ang magpalit ng kanyang diaper. Nagulat si Dan-gu nang marinig ito. Kung dumating ang araw na iyon, matatag siyang ipagtatanggol ang kanyang dignidad. Hindi niya kailanman guguluhin ang kanyang anak na babae at aalis siya rito magpakailanman. Hindi kita hahayaang umalis, tatay. Ang pasyente ni Professor Park ay marahil paborito ng Diyos. Ang resulta ng follow-up check-up ni Dan-gu ay nagpawalang bisa sa diagnosis ng Alzheimer's. Ang pinto ng kaligayahan ay opisyal na nagbukas para kay Ji Yaong-gi. Kailangan ni Dan-gu na pumunta sa Amerika ng 1 taon upang ayusin ang proyekto ng overseas development ng JJ. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito upang dalhin si Ji Yaong-gi sa ibang bansa upang mag-aral, upang matupad ang pangarap ng kanyang anak na babae. Sa pagkakataong ito, buong pusong sinuportahan ni Horim ang kanyang asawa. Kasabay nito ay nangako rin siyang magsisikap na umunlad upang alagaan ang kanyang pamilya at anak na babae. Ngunit nakakagulat, biglang inilagay ni Dan-gu si Horim sa posisyon ng financial manager ng proyekto ng overseas development bilang pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili. Hindi inaasahan, tinanggihan ito ni Horim nang hindi nag-iisip. Patutunayan niya sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap. Ang aksyon na ito ay nagbigay kay Dan-gu ng ibang pananaw sa kanya. Nagitnit siya sa galit na puno ng pagmamahal at pagkamuhi. Sa isang iglap, lumipas ang 1 taon. Nakatanggap ang direktor ng postcard mula kay Ji Yaong-gi. Bagaman malapit na siyang umuwi sa bansa, gusto pa rin niyang gamitin ang paraang ito upang iparamdam sa direktor ang kanyang pagbabago. Bawat larawan ay nagpapahiwatig ng maraming tagumpay ni Ji Yaong-gi, isang 36 taong gulang na babae na nakalaya mula sa mga gapos ng pamilya. Sa wakas, umasa siya sa kanyang talento upang baguhin ang kanyang masakit na buhay. Dati, si Ji Yaong-gi ngayon ay nagpapalabas ng kagandahan ng karunungan, ang tiwala sa sarili at liberal na karisma na nagpapalabas ng positibong enerhiya sa hangin. Ang mga pangunahing istasyon ng telebisyon ay nag-uunahan sa pag-interview sa kanya tungkol sa artikulo na may talento ngunit huli sa tagumpay. Samantala, si Horim at ang kanyang pamilya ay nagtulungan, araw-araw ay masigasig na nagtatrabaho at patuloy na nagpapabuti sa kanilang sarili. Sa kumpanya, gumanap siya ng napakahalagang papel at ang tagumpay ay tahimik na kumatok sa pintuan ng mag-asawa. Bagaman marami silang pinagdaanan, pareho silang nagsisikap para sa isang mas magandang buhay. Sa panayam, pinasalamatan ni Ji Yaong-gi ang pagsuporta ng kanyang asawa. Ibinuhos ni Horim ang lahat ng kanyang pagmamahal at pagkamis sa kanyang asawa sa matinding pagmamahal sa kanyang anak na babae. Biglang, isang araw, si Horim ay nakasuot ng formal na damit papunta sa kumpanya upang maghanda para sa kanyang nalalapit na appointment sa miyembro ng grupo. Akala ng lahat ay nangaliwa na naman siya. Tanging si Choi Bintae lang ang tahimik na nagpapalakas ng loob sa kanya. Agad na tiningnan ni Horim ang oras at nagmadali sa paaralan para sunduin ang kanyang anak. Ngunit bigla siyang nakita ang dalawang magulang na nagkukwentuhan at nilalait ang ama ni Ji Yaong-gi na isang bilyonaryo sa langis. Sabi niya, ipinasa mo ang iyong anak sa iyong asawa at tumakbo ka. Wala kang kwentang tao at mainitin pa ang ulo. Sumulat ka lang ng ilang artikulo at naging manunulat ka na. Hindi na nakinig pa si Horim. Mali ang sinasabi ninyo, kayong dalawang magulang. Galit na sinabi ni Horim at lumapit para kumprontahin ang
dalawang babae. Anong problema kung sunduin ng tatay ang anak? Kung ang nanay ay kayang manganak, hindi ba kayang sunduin ng tatay ang anak? Hindi ibig sabihin na dahil hindi sinusundo ng asawa ninyo ang inyong anak ay ganoon din ang iba. At saka, kilala ba ninyo ang asawa ko? Alam mo ba ang ugali niya o nakipag-usap ka na ba sa kanya? Paano mo nasasabing ganyan ang mga bagay na iyon, Horim? Sa daan pa uwi, kahit anong pag-uusap ang simula ni Ji-young-i, malamig lang ang tugon ni Horim, na ikinabahala ni Ji-young-i nang makita ito ni Horim. Palihim siyang umiti at pumasok sa silid. Hindi na kinaya ni Ji-young-i kaarawan niya ngayon, hindi lamang siya nakarinig ng pagbati, kundi kailangan pa niyang tingnan ang kanyang walang emosyon na mukha sa buong biyahe. Palihim palang gustong sorpresahin ni Horim si Ji-young-i, hindi niya inaasahan na hindi pa siya handa, kaya't naging awkward ang lahat. Sorpresa, lahat ay sobrang nahihiya. Hindi na nakakaya ni Dan-gu. Pati itong manugang na ito, sinisira niya ang lahat. Hindi na rin kayang magkunwari ni Horim. Isang taon na siyang hindi nakikita ang kanyang asawa, kaya't baliw na baliw siya sa pangungulila. Sa puntong ito, biglang lumitaw ang isang batang lalaki na, sa pagbukas ng kanyang bibig, ay tinawag si Dan-gu na tatay. Kaninong anak ka? Nagulat ang lahat sa sorpresa na ito. Pinapaalala ng batang lalaki kay Dan-gu na ang kanyang ina ay ang babaeng nakilala niya sa Turkey 12 taon na ang nakalipas. Agad na umiwas si Dan-gu sa usapan, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Ji-young-i. Sabi lang ni tatay na hindi siya kasal. Hindi niya sinabing wala siyang anak. Para ipagdiwang ang matagumpay na paghahanap sa kanyang anak na babae, inimbitahan ni Dan-gu ang lahat ng kanyang kamag-anak at kakilala sa isang pribadong eroplano upang magbakasyon sa Saudi Arabia. Hindi inaasahang inabutan sila ng bagyo sa daan, nasira ang eroplano at sa huli ay nawala ng kontrol at bumagsak sa dagat. Ang buong grupo ay inihagis ng alon papunta sa isang walang nakatirang isla. Nang marinig nila ang mga huni na nagmumula sa isla, lahat ay natigilan. Dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan nyo, bigyan kami ng like para magkaroon kami ng motibasyon na gumawa ng mas magandang video.